Mula nang sakupin ng Rusya ang Crimea noong 2014, nangako ang Ukraine na balang araw ay babawin nila ang kanilang teritoryo. Sa loob ng maraming taon, tila imposibleng mangyari yon. Mahigpit ang kontrol ng Rusya sa lugar na yon. Kaya nang salakayin ng Moscow ang Ukraine noong 2022, napilitang ituon ng Kyiv ang kanilang pagsisikap sa ibang bahagi para hindi na mapasakamay ng Kremlin ang iba pang reyon. Ngayon, nagbago ng lahat. Napalitan ng Ukraine ang takbo ng digmaan at mabilis lumalakas ang kanilang puwersa. Bigla, ang paglaya ng Crimea ay tila hindi na imposibleng pangarap, kundi totoong posibilidad. Habang dahan-dahang pinuputol ng puwersang Ukrainian ang koneksyon ng reyon sa Russia, humihina ang kontrol ng Kremlin at posibleng magdulot ng malaking pagbabago. Matagal na itong inaantay. Mahigit isang dekada na mula nang ipinasakop ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang Crimean Peninsula. Sinabi niyang, iyon ang gusto ng mga tao at ang Crimea ay noon pa man bahagi ng Russia at dapat manatiling bahagi nito. Maraming tutol sa rehiyon at ibang bahagi ng Ukraine. Ngunit planado at mahusay na isagawang operasyon ni Putin, kaya't napilitan ng Kyiv na tanggapin ang bagong sitwasyon kahit ayaw nila. Nung nagsimula ang pananakop noong 2022, ginamit ng Russia ang kontrol sa Crimea. Nagpadala ito ng mga tropa, depensa sa himpapawid, mga bomber at iba pa sa reyon. Gamit ang mga ito upang magsagawa ng walang humpay na pag-atake sa mga timog na bahagi ng Ukraine. Ang peninsula ay epektibong ginawang isang military launch pad at napatunayang napakahalaga nito noong mga unang araw nang mabilis na sumusulong ang mga puwersa ng Kremlin sa mga lugar tulad ng Kherson at Zaporizhia. Napansin ito ng Ukraine at agad nilang ginawang target ang Crimea kapag may pagkakataon. Nakita natin ang mga pag-atake sa Black Sea Fleet sa Crimean port city ng Sevastopol halimbawa, pati na rin ang mga pag-atake sa Kerch Strait Bridge na direktang nag-uugnay sa peninsula at sa mainland ng Russia. Madalas pabugso-bugso lang ang mga pag-atake, kaya hirap ang Ukraine na makabuo o mapanatili ng tuloy-tuloy na presyon sa lugar. Kahit may pinsala o pagkalugi ang Russia sa rehiyon, nakakaroon pa rin sila ng oras para makabawi, mag-ayos, at palitan ng puwersa gamit ang mahahalagang ruta ng supply. Ginamit nilang tulay at umasa rin sa mga ferry ng tren para magdala ng mahalagang kargamento at supply sa kabila ng kipot. Nagtatag din ang mga puwersa ng Kremlin ng mga rutang panlupa at mga ruta ng tren na nagmumula sa mga rehiyon ng Russia, dumadaan sa mga sinakop na teritoryo at papunta sa Crimea. Dahil dito, napanatili ng hukbong Ruso ang malaking presensya nila sa peninsula ng maraming taon. Kahit nakaubusan ng supply o nagkaroon ng drone at missile attacks ng Ukraine, mabilis pa rin silang nakakapagpadala ng dagdag na tauhan, bala at kagamitan sa rehiyon. Ngayon, lubos ng nagbagong sitwasyon. Sa tulay, naniniwala ngayon na ayaw na ng mga commander ng Russia na gamitin ito sa pagdala ng tropa at gamit militar. Dahil sa madalas na matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa estrukturang ito sa mga nakaraang taon. Kabilang dito ang malakas na pagsabog noong Oktubre 2020 na nagdulot ng pagbagsak ng kalsada. Serye ng pagsabog noong Hulyo 2023, tangkang pag-atake ng misail noong Agosto 2023, at pagsabog sa ilalim ng tubig noong Hunyo 2025. Kahit walang naitalang pagsabog o sunog mula noon, laging naka-red alert ang tulay dahil maaring biglang atakihin ng mga drone at missile ng Ukraine at itapon ang malaking bahagi ng estruktura sa dagat. Noong Mayo 16 pansamantalang, isinara ang tulay sa trapiko ng 11 oras para sa seguridad bago bumalik sa normal na operasyon. Nagdulot ang pagsasara ng matinding pagkaantala sa maraming tren at madalas nitong mangyari ngayon. Madalas pansamantalang itinitigil ang operasyon ng tulay kapag may drone o misil ng Ukranya sa himpapawid ng Crimea. Kahit walang tulay, nagpatakbo pa rin ng Rusya ng maraming ferry ng tren para maglipat ng tao at kalakal sa Kerch Strait. Sinimulan ng Ukranya na isa-isang patumbahin ang mga iyon. At noong unang bahagi ng Abril na yung taon, ang huling ferry na may codename na Slavyanin ay napinsala. Naglabas ang ahensya ng militar na intelihensya ng Ukranya, ang GUR, ng mga larawan ng pag-atake na nagpapakita ng apoy at usok na lumalabas mula sa barko. Sa mismong gabing iyon, tinamaan din ng mga puwersa ng Kyiv ang pantalan ng Kavkaz ng Rusya, na matatagpuan sa rehiyon ng Krasnodar Krai, na nagpadala ng malinaw na mensahe sa kanilang kalaban
na hindi napapayagan ng pagdaloy ng mga supply militar sa Kerch Strait. Dahil hindi na magamit ang tulay, isang opsyon na lang ang natitira sa mga puwersa ng Russia. Ang tanging paraan para madala nila ang mga supply mula mainland papuntang Crimea ay sa pamamagitan ng mga okupadong rehiyon sa kahabaan ng M14 highway na kilala rin bilang Mariupol Highway kung tutuusin. Dumadaan ang highway na ito sa timog Ukraine. Inuugnay ang Odessa sa kanluran hanggang hangganan ng Russia sa silangan at tinatahak ang mga lungsod ng Kherson at Mariupol. Dahil hawak ng Russia ang malaking bahagi ng Donetsk, nakuha nila ang highway at ginamit ito para sa sarili nilang layunin. Maaring ipadala ang mga tangke, infantry fighting vehicles at troop carriers sa M14 dumadaan sa Mariupol, liliko sa highway patimog at tatawid ng rehiyon papuntang Crimea. Sa loob ng maraming taon, naging epektibo ito. Laging puno ng sasakyan ng Russia, sundalo at supply ang highway papuntang peninsula. At hindi ito mapigilan ng Ukraine dahil malayo ito sa labanan at mahigpit ang depensa. Hindi kayang regular abuting ang drone ng Ukraine ang highway. Kaya inuuna ng puwersa nila ang ibang lokasyon at mas importanteng target. Pero sa 2020, 6 ibang-iba na ang kwento. Ngayon, hindi lang natutunan ng Ukraine ang drone warfare, kundi na master na rin nila ito. Mas malalaki, mas magaganda, at mas makapangyarihan ng mga unmanned aerial vehicles o UAVs ng Ukraine kaysa dati, na kayang maglakbay ng mas malayo at tumaman ng mas malakas kumpara sa mga mas primitive nilang naunang bersyon. Mahusay gamitin ng Ukraine ang mga drone, kaya parang daan patungong impyerno ang M14 para sa mga Ruso. Ang lahat ay nangyari ng mabilis. Noong Mayo, 11 biglang nagpatunog ng alarma ang mga military blogger at propagandista ng Russia. Ibinalita na nakita na raw ang mga drone ng Ukraine sa highway. Ngayon, kaya na nilang maglakbay ng 100 at 60 hanggang 200 kilometro o 100, 124 milya para tawirin ang mga frontline at maabot ang mahalagang rutang supply ng Kremlin. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-post ang parehong mga blogger ng mga video at larawan ng mga nasunog na sasakyan at sunog sa highway, bunga ng mga pag-atake ng Ukrainian UAV. Tinawag ng blogger na si Alexei Zhivov ang mga pag-atake bilang lubang nakakabahalang senyales. Sinumulan ng kalaban na tamaan ang pangunahing rutang lohistika gamit ang long-range drone na suportado ng Starlink satellite para sirain ang mga target na malayo sa harapan. Sabi ni blogger Vladimir Romanov, ang kalsada sa Mariupol-Budyansk ay hindi naligtas at nagiging mas delikado habang ipinakita niya ang video ng nasusunog na fuel tanker sa tabi ng daan. Ibinahagi ng Ukraine ng mga ulat at video ng matagumpay na drone attack sa lugar. Ayon sa Azov Brigade sa Telegram, kaya na ng mga drone ng Ukraine magpatrolya at umatake ng target hanggang 160 kilometro sa likod ng labanan na nagbabala sa mga kalaban sa lugar. Patuloy na ginagawa ng unang corps ng Azov Naval Base ang sanitary zone para sa lohistika ng Russia. Lalo pang lalalim ang mga pag-atake at tinupad ng Ukraine ang pangako nito. Mula nang lumabas ang mga unang ulat, naging isa ang M14 sa pinakamapanganib na lugar sa sinakop na teritoryo para sa mga sundalong Ruso at sasakyang militar. Walang ligtas na lugar dahil laging malapit ang mga drone ng Ukraine. May dalang sapat na pampasabog, madaling sirain ng kamikaze UAV ang mga truck at carrier ng tauhan, bukod sa mga tangke at sasakyang pang-impanterya. Araw-araw, ang highway ay nagmumukhang kill zone kaysa ligtas na supply line, ayon kay Russian blogger Maxim Kalashnikov, na inihalin tulad ito sa labanan sa Afghanistan. Ang rutang panlupa papuntang Crimea ay para mga kalsada sa Afghanistan noong dekada 80. Nagkalat sa kalsada ang labi ng wasak na sasakyan. Pinipigil ng kalaban ang supply gamit ang drone. Ito ay talagang masamang balita para sa Rusya, at lalo pa itong lalala. Bago namin ipaliwanag kung paano at bakit, kung ganitong uri ng impormasyon ang gusto mong malaman pa, siguraduhing nakasubscribe ka sa The Military Show. Ganito namin ipinapaliwanag linggo-linggo. Malinaw na napagtanto ng mga komande ng Ukraine ng M14 at mga kalapit na kalsada na lang ang natitirang daan ng Rusya para makapagpadala ng supply papuntang Crimea, at determinado silang putulin ang mga huling linya ng supply na ito sa kahit anong paraan. Ipinapahayag ng mga lokal na residente na literal na nasusunog ang Mariupol Highway at nagiging imposibleng daanan ito ng mga kagamitang militar ng ligtas.
Bilang tugon, ilang Russian military blogger at commander ang nagbabalat na nawagan ng mas matibay na depensa at mga hakbang kontra drone, gaya ng camouflage net na pantakip sa kalsada bilang harang sa pagitan ng drone at mga sasakyan. Sa ngayon, wala pang net o proteksyon laban sa drone na inilalagay. Sa halip, ang malaking pagbabago sa Russia ay noong Mayo 21 nang lagdaan ni Gobernador Vladimir Saldo ng Kherson ang kautusan para pansamantalang higpitan ng paggalaw ng mga sasakyang pangkargamento sa bahagi ng Novorossiya o New Russia Highway. Sabi ni Saldo, pinapayagan pa rin dumaan ang mga sasakyang militar at truck na may mahahalagang kalakal sa rutang ito. Nagdulot ng kalituhan ang desisyon ayon sa isang Kremlin blogger dahil mas mapapadali nitong atakihin ng Ukrainian drone operators ang mga target militar sa highway. Hindi na nila kailangang alalahanin ang pagtukoy sa pagkakaiba ng sasakyang militar at sibilyan. Sinabi ng Institute for the Study of War na patunay ang kautusan ni Saldo sa bisa ng mga taktika ng Ukraine. Ipinapakita ng desisyon ni Saldo na higpitan ang paggalaw sa M14 highway na mas naging delikado ang transportasyon dito dahil sa mga pag-atake ng Ukraine at posibleng maapektuhan ng lohistika ng Russia sa rutang ito sa sinakop na Ukraine. Mas kaunti ang sasakyan sa kalsada kaya pati sibilyan sa Crimea maapektuhan, hindi lang sundalo. Sa katunayan, umabot na tayo sa puntong napilitan ng Russia na magpatupad ng sistema ng rasyon ng gasolina para sa mga sasakyan sa lungsod dagat ng Sevastopol. Doon, noong Mayo, 23 iniulat ng mga ahensya ng balita na inihayag ng lokal na gobernador Mikhail Razvozayev na dahil sa hindi tinukoy ng mga hamon sa lohistika, ang bentahan ng gasolina sa lungsod na siyang pinakamalaki sa buong Crimea ay nilimitahan sa 20% lamang. 20 litro o 5 galon bawat sasakyan hanggang sa gumanda ang sitwasyon. Dahil dito, patuloy na bababa ang mood at moral sa peninsula. At kung magpapatuloy ang tindi ng Ukraine, posibleng hindi na kayanin ng Russia umasa sa M14. Kapag nangyari yon, wala nang ligtas na paraan ng Kremlin para magdala ng supply sa Crimea. Kailangan na lang ng Ukraine na alisin ang natitirang sundalong Ruso at pasilidad militar sa rehiyon. Hindi na kailangan mag-alala sa pagpapalit ng mga nasira o nawasak na kagamit ng militar. Nangyayari na ito ngayon. Isang detalyadong ulat mula sa Ukrainian news outlet na Noviny Live ang nagpapakita na aktibong tinatarget ng mga puwersang depensa ng Ukraine ang mga air defense system sa buong Crimea. Sa mas mataas na tindi at regularidad nitong mga nakaraang araw, napipilitan ng kalaban na ilipat ang kakaunti na lang nilang natitirang mga sistema. Kinumpirma ni Dmytro Pletnyuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine, na target ng bansa ang mga radar at missile launcher ng Russia. At maraming ulat nitong nakaraang taon, lalo na tungkol sa mga mahahalagang kagamitan sa air defense na nasira o nawasak. Kabilang na ang mga kagaya ng St-300 at sapat na raan na sistema at Nebuyu na mga radar. Ayon kay Pletnyuk, mas maraming pagkakataon na yon para makalipad ang mga drone at misil ng Ukraine sa Crimea at tamaan ang ibang target. Ipinapakita nitong hindi epektibo ang natitirang depensa ng Russia laban sa operasyon ng depensa ng Ukraine o talagang may kakulangan. Dahil sa patuloy na pag-atake at presyon sa Black Sea Fleet ng Kremlin, hindi na nagpapalabas ng barko ang Russia. Ngayon, wala nang barkong nakadeploy sa dagat. Ibig sabihin, hindi na rin matutulungan ng mga barkong pandigma at missile cruiser ng Kremlin sa pagbabantay ng Crimea. At dahil kakaunti na lang ang depensa sa himpapawid para bantayan ang kanilang mga infrastruktura at instalasyong militar, lalong nagiging vulnerable ang Crimea sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Kinumpirma ito ng eksperto sa abyasyon ng Ukraine na si Anatoly Krapchinsky sa isang panayam sa NV Radio noong Mayo 11. Sabi ni Krapchinsky, tinuturing na ng Ukraine na madaling target ang mga ari-arian ng Russia sa Crimea para sa drone attacks at ginagamit ng Kyiv ang parehong mga drone sa himpapawid at sa dagat para sirain ang natitirang depensa ng Kremlin sa baybayin. Madaling target para sa atin ang Crimea, naunawaan yun ng mga Ruso, kahit patuloy pa rin silang napapadadaro ng electronic warfare at air defense systems. Dagdag pa niya, habang dumarami ang mga pag-atake, unti-unting nawawala sa Russia ang kakayahang protektahan ang kanilang mga pasilidad sa peninsula. Binanggit niya ang mga matagumpay na pag-atake sa Belbek Airfield, kung saan kamakailan ay nasira ng Ukraine ang isang Pantsir S-2 air defense system at ilang bahagi ng infrastruktura. Sa nakaraan, natanggal na nilang MiG-30, isang interceptor na eroplano, at iba pang mahahalagang kagamitan ng kalaban. Sa kabuuan, sabi ng eksperto,
Naging madali ng barilin ang Crimea at nakamit na ng Ukraine ang pagkakapantay-pantay sa himpapawid doon. Ngunit ngayon ay sa pamamagitan ng mga sistemang walang piloto at hindi nagamit ang mga eroplanong may piloto. Simula pa lang ang pagkakapantay-pantay. Hindi lang pantay ang hangad ng Ukraine sa Russia sa Crimea, nais nitong tuluyang mapaalis ang kalaban sa teritoryo. Sa katunayan, paulit-ulit nang ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang kanyang kagustuhan na muling mabuo ang kanyang bansa at maibalik ang bawat piraso ng lupa na sinakop ng Russia sa tunay nitong may-ari. Kasama rito hindi lang Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, kundi pati rin ang Crimea. Kahit malayo sa frontline, tila nagiging isa ang Crimea sa mga mas madaling mapalaya ng Ukraine. Naisolado na ng kanilang puwersa ang lugar at winawasak ang mga depensa, kaya halos imposibleng mapanatili ito ng Russia. Malaking problema ito para kay Putin, lalo na't personal niyang misyon ang gawing bahagi ng Russia ang Crimea. Dapat sanang kasama ito sa pamana niya, dahilan para maalala siya bilang dakilang pinuno ng Russia. Matagal niyang inisip na nagawa at nalusutan na niya ito. Nakamit niya ang paghanga ng maraming Ruso na simula noon ay nagtayo ng bahay o nagbabakasyon tuwing tag-init sa reyon. Ngayon, ang dating akala ni Putin na tagumpay ay mabilis nagiging pinaka-nakakahiya niyang pagkatalo. Binababawi ng Ukraine ang kontrol sa Crimea at hawak nila ang kinabukasan nito. Pero hindi pa tiyak ang susunod nilang hakbang. May ilan na nais makita ang isang malawakang pagkubkub sa teritoryo, kung saan magmamartsa ang mga tropang Ukrainian at pilit na babawiin ang dapat ay kanila. Malabo mangyari yun na yun. Taliwas ito sa estratehiya ng Ukraine at sa pagtutok nila sa maingat na paggamit ng mga magagamit nilang rekurso. Ang pag-atake sa Crimea ay mangangailangan ng maraming tropa at yaman at maaring magdulot ng mga puwang sa mga linya sa prente na maaring gamitin ng Russia. Wala pa rin klarong daan papunta sa rehiyon na yon. Dapat munang mabawi ng Ukraine ang nawalang lupa sa Kherson bago makapasok sa Crimea. Mas malamang na makakaranas tayo ng tuloy-tuloy at lumalakas na pag-atake mula sa himpapawid sa rehiyon. Mas madami ng drone ang lumilipad sa Mariupol Highway, handang umatake sa sasakyang militar ng Russia na dadaan doon. Posibleng hindi na magamit ng mga puwersa ni Putin ang kalsadang ito, na magdudulot ng mas matinding kaguluhan sa rehiyon dahil halos gumapang na ang daloy ng gasolina, pagkain at bala. Samantala, magpapatuloy ang mga drone at misail ng Ukraine sa pagsira ng militar na kagamitan sa peninsula. Humihina ang kontrol ng Kremlin at napapatunayan sa mga taong nakatira roon na kahit ang tila makapangyari ang hukbong Ruso ay hindi pala kayang protektahan sila. Hindi lang sa Crimea malaki ang hakbang ng Ukraine. Pag-umpisa ng digmaan laban sa Russia, halos wala ng hukbong dagat ang Ukraine. Sa kung anong paraan, napaalis ang banta ng Black Sea Fleet ng Russia at napalubog ang maraming barko ng kalaban, kasamang kilalang Moskva missile cruiser. Marami sa mga barkong pandikman ng Kremlin ang napilitang umatras at tumakas para sa kanilang buhay. Nagtago sa mga tila ligtas na daungan at base ng hukbong dagat. Sa pinakabagong pag-atake, pinatunayan ng Ukraine na walang ligtas na lugar para sa mga barko ng Russia matapos sirain ang frigate na Admiral Esen ni Vladimir Putin. Hindi na madaling malagay sa alanganin ang hukbong dagat ng Russia. Sunod-sunod na binubura sa mapang mga ari-arian nito at walang magawa ang mga di nakakaalam nitong commander para pigilan ito. Nagkaroon ng pag-atake noong gabi ng Mayo 23 sa base ng hukbong dagat sa Novorossiysk, Krasnodar, Russia. Ang Novorossiysk ay isa sa pinakamalaking dauman ng Russia sa Black Sea at pangunahing base ng Black Sea Fleet. Mas naging target ito ng drone at misil ng Ukraine, kung saan maraming matagumpay na pag-atake ang naitala nitong mga nakaraang linggo at buwan. Napanood na lang nang walang magawa ang Kremlin habang pinasabog at sinunog ang mga barko, oil terminal at punong himpilan ng militar. At ang pinakauling pag-atake ay, walang duda, isa sa mga pinaka-nakakasirang nakita hanggang ngayon. Ibinahagi online ni Major Robert Magyar-Brovdy, kilalang komander ng puwersa ng Ukraine para sa mga walang pilotong sistema, ang buong detalye, kabilang ang mga video ng tama at resulta kung paano ito nangyari. Ibinunyag ni Brovdy na kasali sa malalim na misyon ang iba't ibang unit gaya ng ika-9 Kirov Battalion, ika-412 Nemesis Brigade, at ika-414 Unmanned Strike Aviation Brigade. Sama-sama, tinarget ng mga bihasang operator na ito ang 2 barkong pandigma ng Russia,
ang Admiral Grigorievich-class frigate o Project 1136 na RR na barkong pinangalan ng Admiral Essen at isang hindi pinangalan ng Project 1230 Sham hovercraft missile ship. Bago talakayin ng pinsala, tingnan muna natin ang mas malapitan ng mga barkong ito. Ang Admiral Essen ay isang guided missile frigate at isa sa 6 na barko ng klase nito. Katulang sa mga barkong iyon, kabilang ang Essen, ang nasa serbisyo pa ng Russian Navy. 2 ay naibenta sa India at ang huli ay ibebenta sa hindi pinangalan ng bansa kapag natapos na ito. Itinayo sa Yantara Shipyard sa Kaliningrad, ang disenyo ng Admiral Essen ay nakabatay sa umiiral ng Talwar class o Project 11,356 na frigate na ginawa ng Russia para sa Indian Navy. Mahalagang bahagi ito ng plano ng modernisasyon ng Black Sea Fleet at hindi nagtipid ang Russia sa proyektong ito. Bawat frigate ay tinatayang nagkakahalaga ng 450 hanggang 500 milyong dolyar. Tulad ng inaasahan sa ganitong presyo, mataas ang kalidad ng mga barkong ito na may kahangahangang teknika na detalye kahit sa papel pa lang. Halimbawa, bawat frigate ay may standard displacement na 3,620 tonelada at full displacement na 4,000 tonelada. May sukat ang mga ito ng mahigit 400 siyam na talampakan o 124.8 metro ang haba at may lapad na 40 siyam na talampakan at 10 pulgada o 15.2 metro. Kaya nilang umabot sa pinakamataas na bilis na 30 knots. 35 milya bawat oras o 56 kilometro bawat oras. Na mabilis na para sa isang sasakyang pandagat na ganito, kalaki. At ipinagmamalaki nito ang saklaw na 4,800 at 50 nautical miles. 5,580 milya o 8,800 at 70 kilometro at kayang tumagal ng hanggang 30 araw. Ang Admiral Essen ay kayang magsakay ng hanggang 200 na tripulante sa isang pagkakataon at may dalang kahangahangang mga sandata at mga makabagong teknolohiyang militar. Mayroon itong Fregat M2M Air Search Radar halimbawa para matukoy ang mga paparating na banta mula sa impapawid. Pati na rin ang maraming surface search radars at fire control radars. Dagdag pa ang MGK-300, 35 EMO-3 sonar system. Mayroon din itong malawak na electronic warfare suite at KT-200 at 16 decoy launchers. Pagdating sa mga armas, ang Admiral Essen ay may 100 ay isang siyam na 0E01 naval gun na may pinakamataas na fire rate na 60 rounds kada minuto at kaya maglunsad ng highly explosive anti-air o fragmentation munitions. Ipinagmamalaki rin nito ang 8 vertical launching system VLS cells para sa Caliber, Onyx o Tsiakon cruise missiles. Dagdag pa ang 24 na VLS cells para sa surface-to-air missiles. Mayroon ding 2 AK-630 rotary cannon sa barko, kasama ng hanggang 8 igla o Verba Man-Portable Air Defense Systems, MANPADS, isang RBU 6,000 at isang pares ng Type 53 twin-tube torpedo launchers. Madaling salita, ito ay kumpletong barko na dinisenong tugunan ang mahigpit na pamantayan ng makabagong naval warfare. Kahit mahal ang mga depensa, hindi pa rin napigilan ang mga drone ng Ukraine. Tindarget din sa pag-atake ang isang Bora-class Project 1,000, 239 hoverborne guided missile corvette. Karamihan sa ganitong barko ay para sa tropa o transportasyon. Ngunit ang Project 1,239 ay dinisenong eksklusibo para sa labanan sa dagat at isa sa pinakamalalaking katamaran warship. 2 lang sa mga barkong ito ang nagawa, bagamat may mga ulat na may plano pang gumawa ng mas marami sa hinaharap. May bigat silang mahigit 1,000 tonelada at may sukat na 200 at 15 talampakan ang haba o 66 na metro at lapad na 56 na talampakan o 17 metro. Bawat isa ay pinapagana ng 4,200 kilowatt na diesel generator at iba't ibang high-power na makina na nagbibigay ng pinakamataas na bilis na 55 knots o 63 milya bawat oras at 102 kilometro bawat oras at may maximum na abot na 2,500 nautical miles. May minimum crew na 35, hindi kasing kumpleto ng kagamitan ng Project 1,200. 30 kumpara sa Admiral Essen, pero may malawak pa rin itong sensors, electronic warfare systems at sandata. Kasama dyan ang Monument E, Target Detection at Designation Radar System, Musket E Missile Fire Control System, maraming decoy rocket launchers,
kumpletong 8 anti-ship missiles, at OSA-MA surface-to-air missile system din. Dinisenyo ang mga barkong ito para puksayan ng mas malalaking kalabang barko at protektahan ang sariling pormasyon sa baybayin o panloob na lugar. Ngunit napatunayang kulang ang kanilang depensa laban sa mga Ukrainian UAVs noong gabi ng Mayo 23. Pinamamahalaan ng may husay at eksaktong galaw ng mga eksperto ng Ukraine. Ilang drone ang matagumpay na bumangga sa 2 barkong ito na nakahinto ng oras ng pag-atake, kaya't naging para silang mga patay na bato na madaling tamaan. Ang Admiral Eson ay nakadaong sa pier ng Novorossiysk Naval Base. Makikita sa video ng pag-atake na may drone na tumama sa gilid ng barko. Ayon sa ulat, 3 pang UAV ang bumangga sa frigate na hindi napabagsak ng depensa ng barko. Ang project. 1,239 corvette ay nakalutang sa air cushion sa parehong base nang ito ay tinamaan. Mukhang may ilang drone na tumama sa barko. Hindi pa inilalabas ang lawak ng pinsala sa 2 barko, kaya hinuha lang ang epekto ng pag-atake. Gayunpaman, kahit na parehong lumulutang pa ang 2 barko, malaki pa rin ang posibilidad na hindi sila magagamit sa serbisyo sa loob ng matagal na panahon. Maaring malubang na pinsalang katawan ng barko, deck at mga sistema nito, kaya kakailanganin ng Rusya ng oras, pera at kagamitan para sa pag-aayos bago muling makapaglayag. Alam din natin na mas madalas nang gumamit ang Ukraine ng mas mabibigat at mas malaking kargamentong drone kamakailan. Kung ganoon ang nangyari noong Mayo 23, posibleng mas malala ang kondisyon ng mga barko at mangailangan ng mas malaki at magastos na pagkukumpuni para muling maging ligtas sa paglalayag. May mga sistemang hindi na kayang ayusin at kailangang palitan na nangangailangan ng mas maraming oras at pagsisikap. Kahit sa pinakamasamang sitwasyon, kung saan ang mga barko ay natamo lamang ng bahagyang pinsala, mahalaga pa rin ang pag-ataking ito dahil pinatunayan nitong wala nang mapagtaguan ang mga barkong Ruso. Maaring ipagpatuloy ng mga commander ng Kremlin ang paglilipat-lipat ng mga ito sa iba't ibang daungan at base. Ngunit patuloy na tutugisin ng mga drone crew ng Ukraine ang mga ito ng walang awang katumpakan at kahangahangang kahusayan paulit-ulit. At habang paulit-ulit itong nangyayari, lalong nagiging mahirap para sa Russia na magamit ng epektibo ang kanilang Black Sea Fleet sa anumang makabuluhang paraan. Noong simula ng digmaan, umasa ang Kremlin sa mga frigate at missile cruiser sa Black Sea para magpaputok ng mga misil sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Sa mga panahong ito, mas nag-aatubili na silang gamitin ang mga barkong pandigma na ito dahil alam nilang mabilis matutukoy ng mga UAV ng Ukraine ang kanilang kinaroroonan at magpapadala ng maraming drone upang sirain sila. Kung masyadong malayo sa daungan ang mga barkong iyon, malaki ang posibilidad na lumubog sila kasama ang daan-daang tripulante at mamahaling misil at teknolohiyang militar sa ilalim ng dagat. Kaya marami sa pinakamagagandang barko ng Russia, gaya ng Admiral Eson, ay natingga sa daungan, halos walang ambag sa digmaan at posting target ng kalaban. At determinado ang Ukraine na patuloy na hanapin at atakihin ang mga target na ito hanggang sa maubos silang lahat. Na malinaw na sinabi mismo ni Magyar, "Tiyak na lulubog ka rin balang araw, kalawangin kang barko, hindi ka makakapagtago." Mabilis ang paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon. Hindi ito unang attack ng Ukraine sa Admiral Eson. Hindi rin ito ang pangalawang beses. Sa katunayan, ito na ang ika-4 na naiulat na pag-atake sa partikular na barkong ito. Ang una ay nangyari pa noong 2022 sa mga unang yugto ng digmaan. Kasabay ng paglubog ng Ukraine sa Moskva, iniulat ng mga opisyal ng Admiral Eson ay nasira ng matindi at inalis sa operasyon matapos tamaan ng Neptune cruise missile. Pinaniniwalaan na ang frigate ay kalaunan ay inalis mula sa lugar ng labanan upang sumailalim sa pagkukumpuni. Patuloy na naghanap ang mga drone crew ng Ukraine sa lugar para sa namang palatandaan ng barkong pandigma habang lumilipas ang mga buwan at taon. Handa at nag-aabang na muli itong gawing hindi magamit sa labanan. Noong Marso 2026, nakuha nila ang pagkakataon. Noong gabi ng Marso 2, muling napinsala ng matindi ang Admiral Eson sa isa pang perpektong pag-atake sa daungan ng Novorossiysk. Ayon sa ulat, tinarget ng Ukraine ang superstructure ng barko na nagdulot ng malaking sunog sa loob ng 18 oras at nasira ang mahahalagang sistemang kailangan sa labanan. Halimbawa, sumabog sa pag-atake ang mga grenade launcher ng barko na gamit sa heat flares at radio signal diffusers.
Ang TK-25 EW complex nito, na dinisenyo para matukoy ang radar radiation at umika ng interference, ay nasira rin, na labis na nagpahina sa kakayahan ng frigate na ipagtanggol ang sarili nito. Ilang radar system ng Eson ang nasira o nawasak sa pag-atake, kabilang ang ginagamit sa pagtukoy ng mga target ng Ukraine at paggabay sa caliber missiles ng barko. Sa madaling salita, nawasak ng pag-atake ang kakayahan ng frigate na maglunsad ng missile laban sa Ukraine, kaya nawala ng silbi sa digmaan ang isa sa pinakamahalagang barko ng Russia. Ang isang barkong pandigmang nagkakahalaga ng $500 milyong ay biglang nawalan ng halaga. At ayaw ng mga puwersa ng Ukrainian unmanned systems na basta na lang maghintay at bigyan ng oras at kalayaan ng kanilang kalaban para gawin ang kinakailangang pagkukumpuni. Pagkalipas ng isang buwan mula Marso, muli silang umatake noong Abril 6. Muling tinamaan ng drone ng Ukraine ang Novorossiysk. At ayon sa open source intelligence experts, nasira si Admiral Eson noon gabing yon. Ipinakita ng satellite imagery ng lugar na tinamaan ng panibago ang harapang bahagi ng frigate, katabi mismo ng 100 mm na naval gun. Nandyan ang sistema ng paghawak ng angkla at auxiliary parts ng barko, at sa ilalim ito ang sonar system para matukoy ang submarino. Napakababasagin daw ng sonar system na yon, at kahit maliit na pinsala ay pwedeng magkaproblema sa paggana nito. Kung maapektuhan ito sa pag-atake, kakailanganin ng Russia ng malaking oras at pera para maibalik ito sa operasyon. Sabi ng ilan, posibleng naapektuhan ng pag-atake ang barko kaya hindi ito makaalis sa daungan. Dahil dito, mas naging madali para si Ukraine na umatake muli, na siyang eksaktong nangyari noong Mayo. At lalo pang nabawasan ang kakayahan ng Eson na maglayag palabas ng Black Sea at magsagawa ng anumang uri ng pag-atake laban sa Ukraine. Marso, Abril, at ngayon Mayo. 3 buwan, 3 pag-atake sa isa sa pinakamahalagang barkong pandigma ng Russia. Isang malaking tagumpay ito para sa Ukraine, ngunit matinding kahihiyan para sa Russian Navy. Maaring napatawad ang unang pag-atake, ngunit matapos ang insidente noong Marso, dapat ay agad nagsagawa ng mas mahigpit na hakbang pangkaligtasan ang sandatahang lakas para maiwasang maulit ito. Halimbawa, dapat nagdagdag ang Russia ng panlaban sa drone at depensa sa himpapawid sa Novorossiysk o naglagay ng mas epektibong radar para agad makita at marespondehan ang mga drone. Sala nagpadala sila ng mobile ground teams para magbantay at subukang pabagsakin ang mga UAV ng Ukraine habang papalapit. Gayunpaman, mukhang walang malaking binago sa depensa ng lugar. Hinayaan nitong makapasok ang Ukraine at umatake ng walang takot, sunod-sunod na hampas, na nagdulot sa Kremlin ng kaunting kagamitan at tumataas na gastos sa pagkukumpuni. Pinalala pa ang sitwasyon ng Russia dahil hindi lang Admiral Eson at Project 1,000, 239 corvette ang nasira nung gabi ng Mayo 23. Nagulat si Magyar ng mahabang listahan ng mga karagdagang target na tinamaan ng kanilang drone operator, kabilang ang OSA, Surface-to-Air Missile System. Sa Donetsk, tinatayang nasa $10 milyon ang halaga. Kasama rin ang likurang base at logistics hub ng ika-6 na Army ng Air at Air Defense Forces ng Russia sa Rovenki, Luhansk. Tinamaan ang command post ng drone sa Kherson, pati ilang fuel tanker at armored vehicle sa Zaporizhia. Sa Novorossiysk, 2 oil terminal, ang Shaskaya at Gorchikova terminals, kung magiging eksakto, ay tinamaan din. Ang huli raw ang pinakamalaking imbakan ng petrolyo sa buong rehiyon ng Caucasus, na kayang mag-imbak ng hanggang 1.2 milyong tonelada ng fuel sa kabuuan. Iba't ibang ari-arian sa iba't ibang lokasyon, lahat ay matagumpay na tinarget at alinman ay nasira o nawasak sa loob lamang na isang gabi. Iyan ay isang kahangahangang patunay kung gaano kahusay na napag-aralan ng Ukraine ang sining ng drone warfare. Habang patuloy na nagpapakawala ang Russia ng malalaking grupo ng drone sa mga bayan at lungsod ng Ukraine, umaasa lang na makapinsala ng husto ng walang malinaw na layunin o mas malawak na estratehiya sa likod ng kanilang taktika. Ang Ukraine naman ay sumusunod sa mas maingat at sistematikong paraan. Maingat nilang pinipili ang target at nangangalap ng impormasyon para matukoy ang pinakamahalagang ari-arian ng Russia. Halimbawa, ang mga infrastruktura ng industriya ng langis at mamahaling kagamitang militar na ginagamit para sa malalayang pag-atake sa mga lungsod at sibilyan ng Ukraine. Minamanman ng mga ahente ang mga targets, tinutukoy ang lokasyon at pinipili ang tamang oras para sirain ang mga ito. At gumagana ito.
Linggo-linggo, tumataas ang ulat ng matagumpay na atake ng mga Ukrainiano. Hindi lang sa mga frontline o 10, hanggang 15 milya sa likod ng mga iyon, kundi pati sa malalalim na bahagi ng mga sinakop na rehiyon at teritoryo ng Rusya. Ang mga drone ay pumapasok sa likod ng linya ng kalaban, hinahanap at winawasak ang mahahalagang bagay para sa Kremlin. Bilyon-bilyong dolyar ang pinsala nito at unti-unting pinapahina ang kakayahan ng Rusya na ipagpatuloy ang digmaan sa pamamagitan ng pagpapamahal at pagpapahirap. Dinadadala nilang digmaan sa Rusya, hindi sa pag-atake sa mga sibilyan o infrastruktura, kundi sa pagpapaliwanag ng kalangitan ng Rusya sa mga sunog at pagsabog, habang paulit-ulit na inaatake ang mga barkong pandigma at oil refinery. Nababasag nito ang alamat na malakas ang makinarya ng digmaan ng Kremlin at pinapahina ang pahayag ni Putin na malapit nang manalo ang Rusya. Dahil sa sunod-sunod at epektibong pag-atake ng Ukraine, pati matitinding Russian nationalist at Z-bloggers ay bumabatikos na sa mga desisyon ni Putin at sa nakikita nilang nakakahiya na kakulangan ng kakayahan ng militar ng bansa. Samantala, mas naniniwala na ang publiko na dapat tapusin ang digmaan at ayon sa mga survey, pababa ng pababa ang kasikatan ng Pangulo araw-araw. Ipinapakita ng mga kwentong ito kung gaano kalala ang depensa sa impapawid ng Rusya. Dahil madalas tamaan ng Ukraine ang ilang target linggo-linggo. Sa halip, natatamaan nito ang maraming kagamitan sa iba't ibang rehiyon ng sabay-sabay. Kung iisipin, hindi dapat yon posible. Bilyon-bilyong pundo ang ginastos ng Rusya sa digmaan. Dapat ay may sapat itong depensa laban sa mga pag-atake. Ngunit malinaw na hindi nito nagagawa dahil abala rin ng Ukraina sa pagsira ng mas maraming anti-air batteries, radar at missile systems. Binubuksan nito ang daan para malayang makalipad ang mga drone at missile at iniiwang lubusang lantad ang mga target gaya ng Admiral Eson. Muling giniba ng Ukraina ang alamat tungkol sa depensang panghimpapawid ng Rusya. Sinira nito ang isa pang malaking pasilidad militar ng Rusya at tinatayang 100 kalabang sundalo ang napatay. Ito ang pinakabago sa serye ng mas malalakas na pag-atake na perpektong pinagplanuhan at walang kapintasan ng pagkakaisagawa. Patunay ng lumalakas na lakas ng sandatahang lakas ng Ukraina at humingi ng pag-asa ng kanilang mga kalaban. Ibinahagi mismo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina ang detalye ng pag-atake noong Mayo 21. Kumpirmado niya ito. Ang Special Forces Alpha Team ng Ukrainian Security Service, SBU, ang umatake sa punong himpilan ng Russian Federal Security Service, FSB, na malapit sa lungsod ng Henichesk, isang daungan sa bahagyang okupadong rehiyon ng Kherson sa timog Ukraina. Mula sa dagat ng Azov, matatagpuan ng Henichesk sa Arabite Spit, isang hadlang na naghihiwalay sa dagat at ilang maalat na lawa, at umaabot sa silangan ng Crimea. Doon, ayon sa mga ulat, ang FSB ay nagtayo ng isang malaking command post at may ilang analyst na nagsasabing ginamit nila muli ang isang lumang hotel o resort complex. Kahit paano ito ginamit noon, tuluyan ng inangkin ng lihim na serbisyo ng Russia ang lugar, na may 9 na pangunahing gusali. Bawat isa sa mga gusaling yon ay tinarget ng mga nanggunang drone operator ng Ukraine sa buong mundo, kung saan may ilang unmanned aerial vehicles o UAVs na naiulat na tumama sa bubong ng mga istruktura, at ang iba naman ay lumipat papasok sa mga bintana para pasabugin ang mga gusali mula sa loob. Maraming malalakas na pagsabog ang naiulat sa lugar at nagkaroon ng malaking sunog pagkatapos. Pinatotohanan ito ng video evidence na ibinahagi online ng SBU na malinaw na nagpapakita ng malaking epekto ng mga drone habang bumabangga sa complex at nagdudulot ng apoy, shrapnel at usok. Natukoy ng Satellite Monitoring Service ng NASA ang matataas na thermal signatures sa mga lugar ng insidente noong Mayo 17 ang iniulat na petsa ng pag-atake. Ang ulat ni Zelensky ay nagbigay din ng karagdagang liwanag tungkol sa pag-atake. May magagandang resulta mula sa mga sundalo ng Special Operations Center A ng SBU. Tinama ng FSB headquarters at nasira ang Pansir S-1 na anti-aircraft complex sa pansamantalang sinakop nating teritoryo. Dahil sa operasyong ito, nalugi ang mga Ruso ng halos 100 okupante na napatay at nasugatan. Kailangang tapusin ng mga Ruso ang kanilang digmaan. Magpapatuloy ang mga parusa ng Ukraine sa katamtaman at mahabang panahon. Suriin natin ang mga katotohanan. Una, binanggit ni Zelensky ang Pansir S, isa sa pinakamagandang depensa sa himpapawid ng Russia. Bilang bahagi ng mas malaking pamilya ng Pansir,
Ang SS-1 ay isang self-propelled, short to medium-range na surface-to-air missile at anti-aircraft artillery system na idinesenyo pangunahing para protektahan ang mga unit ng militar, infrastruktura, at maging ang iba pang depensa sa himpapawid. Pinagsasasama nito ang 30mm autocannons at radar-guided missiles, gamit ang targeted acquisition radar at electro-optical systems para subaybayan hanggang 40 target ng sabay. Kaya nitong sabay-sabay, labanan ang maraming banta tulad ng eroplano, helicopter, drone, at precision munitions. Sa madaling salita, ito ay mataas na uri ng kagamitan at malawak na nagamit ang pansir sa buong labanan. Umasa ang Russia sa mga ito para labanan ang epekto ng drone swarm at mababang lipad na eroplano ng Ukraine. Ang bawat unit ay maaring nakakahalaga ng $20 milyong, kaya ang pagkawasak ng isa ng Ukraine ay tagumpay para sa Kyiv at dagdag na problemang pinansyal sa kalaban. Nandiyan pang bayad sa tao ng pag-atake. 100 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan sa loob ng isang araw. Wala pang kumpirmasyon mula sa ikatlong partido tungkol sa eksaktong bilang ng mga napatay. Pero malinaw ang ipinapakita ng ebidensya sa video. Napakalalaki ng mga pagsabog, halos imposibleng may nakaligtas na buo mula sa alinman sa mga gusaling iyon. Kahit mataas ang tantiya ng Ukraine, malamang 12-12 ng Ruso ang nasawi o nasugatan. Pinakanakakading bahagi ng kwento ay ang katotohanang may Pantsir SS-1 air defense system sa lugar. Ngunit hindi ito sapat para protektahan ng pasilidad o ang sarili nito. Ayon sa mga analyst, malamang na naglakbay ang mga drone ng humigit kumulang 200 kilometro o 125 milya para marating ang kanilang destinasyon o baka higit pa, depende kung saan sila pinakawalan. Naglakbay sila ng ganong kalayo, posibleng tumawid pa sa iba pang air defense habang papunta. Pati na rin ang pansir na sila rin ang tuluyang nagpatumba, pero hindi pa rin sila napabagsak. Bukod pa rito, ang laki ng pinsala ay nagpapahiwatig na ang mga drone ay may dalang mas malalaking warhead kaysa karaniwan. Matagal nang kailangang mamili ang Ukraine sa pagitan ng saklaw o distansya kapag nagpaplano ng drone na pag-atake. Isa lang ang pwedeng piliin alinman sa pagpapalipad ng mga drone ng mas malayo pero may mas maliliit na warhead, o kaya'y maglagay ng mas maraming pampasabog pero kailangang ituon sa mga target na mas malapit sa kanilang teritoryo. Batay sa alam natin tungkol sa pag-ataking ito, mukhang nalutas na sa wakas ang problema ng pagpili dahil tila nakakagawa ng Ukraine ng mas mapaminsala at mas malalakas na pag-atake gamit ang drone sa mga target na malalayo ang distansya. Hindi lang ito isang beses na insidente. Isa lang ito sa dumaraming halimbawa na hindi kayang protektahan ng Russia ang mahahalagang lugar kahit malayo sa frontline. Sa katunayan, ilang araw lang matapos ang pag-atake sa Kherson, nung gabi ng May 19, nagdiwang ang Ukraine ng isa na namang matagumpay na pag-atake. Sa pagkakataong ito ay malalim sa okupadong rehiyon ng Donetsk, sa lungsod ng Shisn. Doon, nagsagawa ng isang tumpak na pag-atake ang mga drone pilot mula sa puwersa ng walang tao ng Ukraine laban sa kanilang mga katunggaling Ruso. Natagpuan at winasak nila ang isang training center na ginagamit ng sandatang lakas ng Russia para sanayin ang mga UAV operator para sa labanan. Si Robert Brovdy, kilalang tagapagsalita ng Unmanned Systems Forces na may codename na Magyar, ay nagbahagi ng detalye ng pag-atake sa Facebook. Ibinunyag niya na ang misyon ay pinangalanang Snow for Akhmat dahil ang Shisna ay isinasalin bilang snowy sa Ingles. Sinabi ni Magyar na 11 attack drones na may 100 kilo o 200 at 20 libra na warheads ang ginamit at ibinahagi rin niya ang epekto ng pag-atake. Tinamaan namin ang isang pasilidad ng pagsasanay at produksyon at pansamantalang deployment point ng ika-78 Seva Akhmat Motorized Special Purpose Regiment na ipinangalan kay A. Kadyrov, na bahagi ng ika-42 Division ng Hukbong Worms. Ang dalawang palapag na gusali na 2,400, 84 na metro kwadrado ang laki, ay may pasilidad para sa paggawa ng UAV at warhead, at may isang palapag para sa mga tauhan. Ang imbakan ng bala sa basement ay naging di malilimutang karanasan para sa mga worm doon. Ayon kay Magyar, 65 kadet ng Russian Special Forces, kasama rin ang pinuno ng sentro, isang doktor ng Russian Academy of Rocket and Artillery Services, na may codename na si Bury, ang napatay sa pag-atake. Ito ang mismong lugar na dapat maprotektahan ng mga Ruso. Nasa sinakop na teritoryo ito, mahalagang lokasyong militar, at hindi dapat naging mahirap para sa ikalawang pinakamalakas na hukbong sandatahan na maglagay ng sapat na depensang panghimpapawid dito. Ngunit muli, nagawang makapasok ng mga drone ng Ukraine sa lugar nang walang hadlang at nawasak nilang kanilang target ng walang kaparusahan.
Lalo pang dumadalas ang ganitong pangyayari habang nagpapatuloy ang digmaan. Noong huling bahagi ng Abril, matagumpay na tinarget ng mga drone operator mula sa ika-413 na hiwa-hiwalay na rehimento ng Unmanned Systems Forces ang base sa Mat Center ng Rusya, isang pangunahing sentro ng pagdevelop ng drone sa sinakop na Zaporizhia. Ayon sa ulat ng militar, tinarget ng pag-atake ang pansamantalang deployment points at ilang workshop kung saan gumagawa at nilalagyan ng kagamitan ng mga puwersang Ruso ang UAVs, ground robotic system at electronic warfare equipment. Noong Abril, nagkaroon ng mas malaking atake kung saan maraming target ang nawasak ng bihasang drone pilot ng Ukraine. Noong Abril 15 isang gabi lang, winasak ng unmanned systems ang 3 air defense missile system, 2 Iskander base, 1 Rubicon base, 2 oil depot, 1 ammunition depot sa Crimea, at ilang pasilidad militar sa Donetsk. Sa kabuuan, umabot sa 16 na target ang nawasak. Muling ibinahagi ni Magyar Online ang balita kung paano nagawa ng mga piloto mula sa ika-9 na Karos Batalyon ng ika-414 na Magyar's Bird Separate Brigade ang halos milagrosong pag-atake. Umabot na sa puntong halos walang linggo ang lumilipas na walang mga headline at ulat ng balita tungkol sa isa na namang ganitong pag-atake. Madalas, winawalis ng mga drone ng Ukraine ang mahahalagang target ng Russia, lalo na ang mga air defense system at infrastrukturang dapat nilang protektahan. Bago natin pag-aralan ng mas malalim ang pangmatagalang epekto ng mga pag-ataking ito, kung ganitong uri ng impormasyon ang gusto mong malaman pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show. Binibigyan namin ito ng paliwanag ng ganito bawat linggo. Habang mas nagiging madalas ang mga pag-ataking ito, lalo itong nagiging masama para sa Russia. Sa ngayon, ilan sa mga pinakamatitinding nasyonalistang military vlogger sa bansa ay pinapahayag na ang kanilang pagkadismaya at maging sila ay bumabaling na laban sa Kremlin, nagtatanong kung paano at bakit hinahayaan mangyayaan ang mga ganitong pag-atake. Madaling maintindihan ang galit nila. Inaasahan ng Russia bilang isa sa pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo. Inaasahang nakikipaglaban ito sa mas maliit at mas mahinang kalaban. Dapat nanalo na ito sa digmaan nilang taon nang nakalipas. Ngunit narito tayo. Mahigit 4 na taon na ang lumipas mula na magsimula ang labanan at sa halip na malapit na sa tagumpay, hindi pa kailanman naging ganito kahina ang Russia habang ang Ukraine ay patuloy na lumalakas. At ang mga pag-atake na tulad nito ay tunay na nagpapakita ng matinding pagkakaiba sa mga estratehiya, taktika at kabuuang kakayahan ng dalawang panig na umangkop sa mga hamon na kanilang kinakaharap at sa nagbabagong kalagayan ng digmaan sa kabuuan. Sa isang panig, naroon ang Russia na mula pa nung unang araw ay kumikilos batay sa matibay na paniniwala na sapat ng dahas upang manalo sa digmaang ito. Bagamat nag-iba ang taktika nila mula armor at mekanisdong atake, hanggang mas paggamit ng drone at glide bomb, nananatiling simple ang prinsipyong sinusunod ng kanilang estratehiya. Kung sapat ang tao at bala ng Rusya laban sa Ukraine, silang mananalo. Hindi magtatagal ang depensa ng bansa at babagsak din ito. Kahit umabot yon sa 1 milyong buhay at bilyong dolyar na halaga ng kagamitan, tila hindi may iwasan ng tagumpay ng Kremlin. Ang problema ay, kahit na parang hindi maiwasan ng tagumpay ng Russia noong mga unang yugto ng digmaan, hindi na ito ganun ang pakiramdam sa loob ng ilang taon na ngayon. Ang mga teritorya na tagumpay ng bansa ay lumiit. Ang bilang ng mga nasawi ay tumaas ng husto. At ang pag-usad nito tungo sa mga layunin ay tumigil, napatigil, at sa ilang lugar ay umatras pa nga. Hindi ibig sabihin nito na matatalo ng Russia sa digmaan, at hindi rin ibig sabihin na hindi na nito sinasaktan ang Ukraine. Patuloy na isinasagawa ng makinaryang pandigma ng Kremlin ang halos araw-araw na malalayong pag-atake sa mga bayan at lungsod ng Ukraine na umaasa ng husto sa mga missile at drone para gawin ito. Tuloy pa rin ang pagpatay sa sibilyan at pagsira ng infrastruktura. Pero patuloy lumalaban ang Ukraine dahil kahit na nadudulot ng matinding pagdanak ng dugo at kalupitan ng paraan ng Russia, ito rin ay isang paraan na walang malinaw na direksyon o layunin. Mukhang iniisip lang ng Kremlin na ang kailangan lang nilang gawin ay patuloy na itulak, patuloy na magpadala ng mga grupo, mga misil at mga glide bomb, at sa huli ay bibigay at mababasag ang Ukraine. Patuloy nilang pinipiga ang presyon, pero sa totoo lang, inuulit-ulit lang nila ang parehong bagay habang umaasa pa rin ng ibang resulta. Samantala, sa kabilang panig, ang Ukraine ay gumamit ng ibang paraan, nakatuon sa inobasyon, pag-aangkop at pagsulit sa kanilang yaman. Mahirap makita ang lohika sa mga drone at missile strike ng Rusya. Mas madaling makita ito sa Ukraine. Ang pag-atake nila sa FSB base at iba pang kamakailang pag-atake sa drone training center, depensa sa himpapawid at pasilidad militar ay malinaw na nagpapakita ng plano ng bansa. Ito ay isang dalawang yugto na plano. Ang unang yugto,
ay umiikot sa sistematikong pagsira ng mas maraming depensa sa himpapawid ng Rusya hanggat maaari. Sa 300 sa 400, Pansir, Buk, Tor, lahat ng mga sistemang ito at iba pa ay hinahanap at pinupuksa ng mga Ukrainian drone crew, bumabagsak na parang domino bawat linggo. Ang ilan ay nakakahalaga ng $10 milyong, ang iba naman ay daan-daang milyon. May ilan pa nga na halos umabot sa $1 bilyong ang halaga. Sa tuwing may natatanggal na isa sa mga sistemang ito, malaki ang lugi ng Russia sa pananalapi. At hindi rin sila may walang katapusang supply ng mga sistemang ito para basta na lang palitan ang mga nasisira. Kailangan ng oras, pera at materyales para gawin pa ang mga ito. At habang naghihintay, lumalaki ang butas sa depensa ng Russia. Doon papasok ang ikalawang yugto. Kapag nabuwag na ang depensa, malaya nang magpadala ang Ukraine ng mas mabibigat na armas, tulad ng mas malalaking drone na maaring mas mabagal ang galaw. Pero mas malaki naman ang kayang dalhin na pampasabog laban sa mga infrastruktura ng Russia. Kaya linggo-linggo natin nakikita na nasusunog ang mga refinery, logistics nodes, command posts, headquarters, at iba pang importanteng target dahil sa mga bala ng Ukraine. Hindi ito tsamba o swerte. Ito ay planado. Patuloy na nangangalap ng impormasyon ang Ukraine tungkol sa kanilang kalaban, inaalam kung saan nakalagay ang kanilang depensa, at pinag-aaralan ang pinakamabisang paraan para wasakin ang mga ito. At lalo pa itong gumaling sa lahat ng mga bagay na ito habang nagpapatuloy ang digmaan. Sa katunayan, kung ibabalik natin ang oras ng ilang taon lang ang nakalipas, ang ganitong mga bagay ay hindi talaga nangyayari ng madalas noon. Paminsan-minsan, naglulunsad ang Ukraine ng malalayong pag-atake sa mga target ng Russia. Pero madalas itong pabugso-bugso, at kadalasan ay may pagitan pa ng ilang linggo o buwan. Hindi rin laging malaki ang pinsala ng mga iyon noon dahil wala pang sopistikadong sandata o karanasan tulad ngayon. Ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Mas matatag at mas handa na ngayon ang Ukraine para harapin ang mga kondisyon ng labanan. Kaya't nagdudulot ito ng matinding pinsala sa kanilang kalaban at halos hindi na binibigyan ng pagkakataon ang mga ito na makahinga sa pagitan ng bawat pag-atake. Katulad nito, nagkaroon din ng panahon sa digmaang ito na ang mga Ruso lang na talagang nangangganib na mapatay ng mga drone ng Ukraine ay ang mga nasa unahan ng labanan o malapit dito dahil limitado lang ang kayang marating na mga drone bago sila tuluyang mapabagsak. Ngayon, ibang-iba na naman ang kwento. Palagi na nating naririnig ang mga ulat tungkol sa mga drone ng Ukraine na lumilipad ng 10-10 o kahit daan-daang milya papasok sa teritoryo ng kalaban, malalim sa mga sinakop na reyon o kahit tumatawid pa ng hangganan papasok sa Russia, hinahanap at winawasak ang mga tropa ng Kremlin ng madali. Walang ligtas, wala ring ligtas na lugar. At lahat ng ito ay dahil sa pangunahing plano ng Ukraine na umiikot, sa pinakasimple, sa paggawa ng digmaang ito na maging pinakamahirap para sa Russia na labanan. Tungkol ito sa pagpapawalang bisa ng depensa ng kalaban, pagsira sa kanilang pinakamahalagang ari-arian, at pagputol ng mga linya ng supply na patuloy na nagbibigay sa mga frontline at nagpapalakas sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. At napakaganda ng resulta nito. Habang humihina ang Russia, lalo namang lumalakas ang Ukraine. Habang mas maraming depensa ang natatanggal, mas maraming daan ang nabubuksan para sa karagdagang mga pag-atake. Habang mas maraming infrastruktura ang nasisira, mas maraming oras at pera ang kailangang gastusin ng Russia para sa pagkukumpuni. Habang mas maraming supply lines ang napuputol, lalong nahihirapan ang puwersa ng Kremlin sa unahan na mabuhay at magplano ng susunod na hakbang. Umabot na ito sa puntong maaring, sa teorya, magsagawa ang Ukraine ng mga pag-ataking malalim sa teritoryo laban sa mahahalagang target ng Russia halos araw-araw. Sa katunayan, mula Mayo 1 hanggang 21, sinabi ng puwersa ng Ukraine na gumagamit ng mga unmanned system na nakapagpatumba sila ng kabuuang 20 air defense system. Halos isa kada araw yon. Hindi kakayanin ng Russia ito. Paano mananalo ang bansa sa digmaan kung di nito kayang ipagtanggol ang sariling infrastruktura na malayo sa labanan? Paano ito patuloy na mag-aasam ng tiyak na tagumpay kung ang mga depensa nito ay bumabagsak na parang langaw? Ang simpleng sagot, hindi nito kaya. Talo ang Rusya. Sunod-sunod ang atake at di makahanap ng solusyon ang mga lider militar sa kanilang mga problema. Napilitan silang magtipid sa depensa sa himpapawid, inilipat ang sistema sa mahalagang lugar at iniwang lantad ang iba. Pinakamalinaw ang ebidensya nito sa Crimea, kung saan nagrereklamo ang mga Russian military blogger na tila binitawan na ng Kremlin ang ideya ng maayos na pagtatanggol sa teritoryong sinakop noong 2014. Halimbawa, sinabi ng blogger na si Maxim Kalashnikov, ang daan papuntang Crimea
ay parang mga kalsada sa Afghanistan noong 80-S. Nagkalat ang mga wasak na sasakyan sa gilid ng kalsada. Hinaharang ng kalaban ng supply gamit ang mga drone. May isa pang vlogger na nagdagdag na tila may sistematikong pagsisikap na putulin ang land logistics corridor papuntang Crimea, habang ang isa na si Romanov ay nagkomento. Isang malinaw na katotohanan na ang bilang at dalas ng ganitong mga pag-atake ay malapit ng tumaas. Hindi ito malinaw para sa Ministry of Defense at General Staff ng Armed Forces ng Russia. Sa kahabaan ng ruta, walang maliliit na posteng nagbabantay sa himpapawid, kaya walang sinuman na makakalaban sa mga drone team. Dagdag pa niya, walang tao sa lugar para protektahan ng mga sibilyan. Walang mobile observation groups at walang mga protective net na nakalagay para maprotektahan laban sa mga susunod na pag-atake ng drone. Mulay, hindi ito normal. Dati, sa mga mahalagang lugar para sa lohistika o malapit sa frontline, naglagay ang Russia ng sapat na depensa. May mga net, electronic warfare jammer, mobile drone teams, at iba pang panlaban sa drone ito. Ngayon, wala nang mga yon. Hindi dahil sa kawalan ng pakialam o pag-ayaw ng Russia na ipagtanggol ang mga teritoryong nakuha nito. Dahil sa husay ng Ukraine sa pagtama sa tamang lugar at oras, halos imposible para sa kalaban nilang makapag-organisa ng maayos na depensa. Abang nauubos ang mga asset at rekurso at dumarami ang pag-atake sa infrastruktura at depensa, hindi pa naging ganito kadilim ang kinabukasan ng Russia. Sa 50 taon nagtayong Moscow ng isa sa pinakamalaking energy network sa mundo. Malalaking oil refinery, kilometro-kilometrong pipeline, malalawak na storage facility, at labirint ng kalsada at riles ng tren na nag-uugnay sa mga ito. Iba't ibang parte ng iisang palaisipan, lahat ay may layunin. Bigyang lakas ang pinakamalaking bansa sa mundo. Maraming henerasyon ng mga tagaplano, mula Unyong Soviet at Rusya, ang lumikha ng sistemang napakalaki at malawak. Lumili ka ng enerhiya hindi lang para manatiling bukas ang mga ilaw, 10-10 milyong tahanan, kundi para suportahan ang ekonomiya at militar ng bansa na nagbibigay sa Rusya ng malaking kapangyarihan at impluwensya sa mundo. Sa loob ng mga dekada, ang sistemang yon ay naging malaking lakas ng bansa at nanatiling matatag kahit sa panahon ng kahirapan. Nakaligtas ito sa pagbagsak ng Unyong Soviet at nalampasan ng mga krisis sa ekonomiya at internasyonal na parusa. Matatag ito sa kaguluhang pampulitika at lalo pang lumaki at gumanda sa paglipas ng panahon. Isang dambuhalang industriya na nagpapalakas sa isa sa pinakamalalaking sandatahang lakas sa mundo. Maaring natagpuan na ng dambuhalang katapat nito dahil bumabagsak na ang dating matatag na sistema, at ito'y dahil sa Ukraine. Noong Mayo, tinarget ng mga puwersa ng Kiev ang mga pangunahing pasilidad ng lanis ng Russia, tulad ng mga refinery at mahalagang lohistika na sinunog. Hindi na kailangan ng mamahaling bomber o misil. Sapat na ang murang long-range drone para magawa ang trabaho. Nagdulot ito ng hindi lang krisis sa ekonomiya para sa Moscow, kundi pati sa pag-iral nila dahil bumabagsak na ang mga pundasyong pinagtayuan ng kanilang bansa. Para naman sa Ukraine, maaring ito ang paraan kung paano nila mapapanalo ang digmaan. Hindi sa pamamagitan ng pagwasak sa hukbong sandatahan ng Russia, kundi sa pagbagsak mismo ng sistemang nagpapaintulot na ito ay umiral. Bago suriin ang epekto ng kampanya ng Ukraine, dapat muna nating malaman ang kanilang target. Madalas sa oil refinery at tangke ng gasolina nakatuon ng balita, pero mas malawak pang saklaw nito. Hindi lang paggawa ng planta ng langis ang ginawa ng mga Soviet sa loob ng dekada. Nagtayo sila ng malawak at komplikadong makinaryang industrial na sumasaklaw sa libu-libong milyang lupain. Mula oil field ng Siberia hanggang mga bayan, lungsod at malalayong base militar. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, inilagay ang unang bahagi ng makinang ito. Habang ang Unyong Soviet ay lumilitaw bilang isang pandaigdigang superpower, napagtanto ng mga nasa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan ang isang mahalagang bagay. Isang bagay na huhubog sa geopolitics ng mundo sa mga susunod na henerasyon. Ang gasolina ay kapangyarihan. Kailangan ng mga sasakyang militar, kailangan ng mga sasakyang sibilyan, kailangan ng mga pabrika, kailangan ng buong ekonomiya. Masuwerte ang Unyong Soviet dahil mayroon silang ilan sa pinakamalalaking reserba ng langis at gas sa mundo. Hindi nila kailangang lumayo para hanapin ang enerhiyang mapapayaman at magpapalakas sa kanila. Pero kailangan nilang mag-isip ng mga paraan kung paano ito mapapakinabangan at madadala. Dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking proyektong infrastruktura sa mundo. Tumagal ito ng mga dekada.
Pero dahan-dahan nilang tinupad ng mga Soviet ang kanilang pangarap. Nagtayo sila ng refinery, pumping station, oil terminal, processing center, at iba pa. Nagsulputan ng mga bagong pasilidad sa mahigit 6.6 na milyong milya kwadrado na bumubuo sa Russian Federation ngayon. At hindi lang gusto ng mga Soviet na gamitin ang sistemang ito para sa kanilang ekonomiyang pangkapayapaan. Kailangan din nila itong maging matatag sa panahon ng digmaan. Nakita nila noong ikalawang digmaang pandigdig kung paano bumagsak ang supply chain dahil sa pananako. Nakita rin nila ang malinaw na kaugnayan ng katatagan ng industriya ng bansa at kakayahang makaligtas sa tunggalian at krisis. Kaya para gawing mas matibay laban sa digmaan ang kanilang sistema, ginawa nila itong may mga patong-patong at makakaugnay na may katatagan at kalabisan sa anyo ng mga backup system at fail-safe. Pinagugnay din ang mga bahagi ng sistema. Ang mga riles ay nakakonekta sa mga depo, ang mga depo sa mga pipeline at ang mga pipeline sa mga refinerya. Noong kasagsagan ng Cold War, ang sistemang ito ay mabilis na naging isa sa pinakamalaki at pinakamahusay sa mundo. At hindi lang ito gamit sa tahanan, negosyo at industriya ng Soviet, kundi nagiging mahalagang ekonomikong bentahe rin. Taon-taon lumalaki ang export ng langis, na nagdadala ng malaking pera sa kaban ng Moscow. Pagkatapos, bumagsak ang USSR. Hindi ito naging mahalaga, kahit hindi sa sektor ng enerhiya. Kahit na panahon yon ng matinding pagbabago at kaguluhang pampolitika para sa buong Russia at sa iba pang dating mga bansa ng Unyong Soviet, nanatili pa rin ang lahat ng infrastrukturang naitayo noon. Pati na rin ang lahat ng potensyal para sa kapangyarihan at yaman na kinakatawan nito. Ang Federasyon ng Rusya ay nagmana ng gumaganang ekonomiya na pinapagana ng mga pipeline, refinery at iba pang pasilidad. May mga binago sila sa paglipas ng taon. Nagiba ang mga pangalan at mga kumpanya na may-ari at nagpapatakbo ng mga pasilidad. Marami rin ang pinalawak at isinailalim sa makabagong teknolohiya habang lumilipas ang panahon. Pero ang pundasyon ng sistema ay nandun na, mula pa noong una at makikita pa rin hanggang ngayon. Marami sa pinakamalalaking refinerya ng bansa ay nakatayo na ng ilang dekada. Tulad ng Omsk Refinery halimbawa, na sinimulan pa noong 1955. Ang kailangan lang gawin ng Russia ay magpatuloy sa pundasyong iyon, pagandahin ang kasalukuyang infrastruktura, gawing mas episyente, mas produktibo, at mas angkop sa nagbabagong pamantayan ng makabagong panahon. Ang namuno sa malaking gawaing ito ay si Vladimir Putin, na naging pinuno pagpasok ng bagong milenyo. Noong panahong iyon, lumalabas na ang mga bitak sa infrastruktura ng Soviet. Ang mga pipeline ay kinakalawang na, at ang mga refinery ay lumana. Kadalasan, gumagawa lang ng mababang kalidad na fuel oil, imbes na mataas na kalidad na diesel at gasolina na kailangan ng mundo. Sabik si Putin na maiwasan ang pagbagsak kaya noong 2010, naglaan ng Kremlin ng $10 bilyong sa mga pasilidad ng bansa. Ang mga higante sa enerhiya tulad ng Gazprom at Lukoil ay nandala pa ng ilan sa pinakamahusay na inhinyero mula sa kanluran upang magsagawa ng malawakang pagsasaayos ng infrastruktura. Patuloy silang nagtrabaho para maisama ang bagong kagamitan sa lumang estruktura na nagpanibago ng sigla sa pasilidad na muntik nang bumagsak. Isa itong napakamahal at matagal na proyekto. Pero nagtagumpay ito. Ngayon, ang mga refinerya ng Rusya ay gumagawa na ng dekalidad na gasolina. Hindi lang hilaw na materyales ang ina-export nila. Ngunit aktibong pinapagana ang malaking bahagi ng Europa mismo, nagsusupply ng napakalaking porsyento ng diesel ng kontinente, habang may sobra pa ring natitira para sa sariling mga industriya at makinarya ng militar. Ang tunay na himalang ito ng makabagong inhinyeriya ay mahigit 50 taon ng ginagawa. Ngunit sa wakas ay natapos na. At tila nakatakdang maging pintig ng ekonomiya at pagpapalawak ng Rusya sa mga darating na dekada kung hindi man siglo. Pero may tagong depekto sa makinang ito na di nakita ni Numan, lalo na ng mga Soviet, na di inasahan ng ganitong teknolohiyang militar ng ika-21 siglo. Itinayo nila ang sistema sa paligid ng ilang malalaking refinery na may malaking bahagi sa kabuuang produksyon ng fuel ng bansa, sa halip na maraming maliliit na pasilidad. Mahalaga yon. Kung 12 o daan-daang maliliit na refinery ang nakakalat sa Rusya, at bawat isa ay may maliit na bahagi ng produksyon, hindi ganong apektado ang kabuuan kung may masira sa kanila tuwing digmaan. Kapag may malalaking mega-complex na mahalaga at makapangyarihan, nagiging malaking target ito ng mga kaaway na gustong sirain ang ekonomiya. Inisip ng mga Soviet na ligtas ang mga pasilidad na ito dahil karamihan sa mga ito ay itinayo sa malalalim na bahagi ng mga reyon ng Rusya,
12-12 nang o daan-daang milya ang layo mula sa mga internasyonal na hangganan. Noon, katawa-tawa ang ideyang matarget sila ng kalabang militar, lalo na't napakalakas ng militar ng Rusya. Pero sumulpot ang Ukraine. Dumating ang panahon ng digmaan gamit ang mga drone, nagbago ang lahat. Hindi ito nangyari agad-agad. Noong sinimulan ng Rusya ang malawakang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022, ginamit nila ang yaman at lakas ng kanilang industriya ng langis sa mga unang sagupaan at sa unang mga taon ng laban. Sa katunayan, ang sektor ng enerhiya ng Kremlin ang matagal ng pinakamalaking kalamangan nito. Hindi lang mas malaki ang kanilang hukbo kaysa sa Ukraine, kundi mayroon din silang napakalaking infrastruktura para suportahan ang hukbong yon. Pumasok sila sa digmaan na may malalahing reserba ng fuel, natatahing kapasidad sa pagpino, at industriyang kayang tustusan ang malawakang operasyong militar ng matagal. Dahil sa pagdepende ng makabagong bigmaan sa gasolina, mataas ang enerhiya na nagagamit sa mga labanan. Halimbawa, mabilis gumamit ng maraming gasolina ang mga tangke, eroplano, barkong pandigma at armored na sasakyan. Ang mga supply convoy ay umabot ng milya at malaki ang konsumo ng diesel at gasolina sa pagdadala ng pagkain, bala at iba pang supply mula punto A hanggang B. Kasama rin dito ang mga generator, komunikasyon, radar, depensang panghimpapawid, at iba pang gamit sa larangan na kailangan ng tuloy-tuloy na supply ng petrolyo para gumana. Karamihan sa mga bansa sa buong mundo ay hindi kayang gumawa ng sapat na supply para matugunan ng ganito kataas na antas ng pangangailangan. Pero kaya ng Rusya, at ito ay dahil sa infrastrukturang matagal nilang binuo at pinagsama-sama. Agad itong napansin ng mga kanluraning bansa. Napansin nilang malamang na mananalo ang Rusya kung patuloy itong makakapag-export ng langis na magdadala ng bilyong dolyar na kita. Kaya ginawa nilang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ang pagdaloy nito. Nagpatupad sila ng mga parusa, nag-freeze ng mga ari-arian, at binawasan ang kanilang pagdepende sa mga yaman ng Rusya. Inasahan nilang kung agad na mahihiwalay ang Rusya, malilimitahan ang kakayahan nitong ipagpatuloy ang kampanya nito ng pananakop. Pero kulang pa ang ginawa nila at mabagal pa. Ginawa nila ang kanilang makakaya, pero nakahanap ng paraan ng Rusya para umangkop. Gumamit ito ng Shadow Fleet tanker para magdala ng maraming gasolina habang iniiwasan ng parusa at ibinaling ang pansin sa silangan sa halip na sa kanluran, nakahanap ng bagong mamimili at katuwang sa Asya, kapalit ng mga partner sa Europa. Bumaba ang kita sa ilang bahagi, pero gumagana pa rin ang infrastruktura at nanatiling buo ang ubod ng sistema. Kaya kahit ilang taon na ang lumipas mula nang magsimula ang digmaan, habang nahihirapan itong makamit ang mga layunin sa militar, patuloy pa rin gumagana ang makinarya ng digmaan ng Rusya. Patuloy pa rin dumadaloy ang gasolina, patuloy pa rin nakakalikom ng pondo, at tila ba kaya magpatuloy ng Kremlin sa ganitong kalagayan ng halos walang hanggan. Para sa Ukranya, nakakatakot na posibilidad yon. Ibig sabihin nito, kahit gaano pa kasipag ang mga puwersa ng depensa ng Ukranya, kahit gaano pa sila kahusay maghukay at magdepensa ng kanilang teritoryo, kahit gaano pa nila pabagalin ng pag-usad ng kalaban, iisa lang ang magiging wakas ng digmaan. Panalo ang Rusya. Matagal at mahal ang kapalit nito. Pero habang may halos, walang katapusang gasolina ang Rusya, makukuha pa rin ni Putin ang gusto niya. Hindi sapat ang parusa ng kanluran para pigilan ang kalaban. Ukranya na mismo ang kailangang kumilos. Ito ang sandaling isinagawa ng Kiev ang pinakamahalagang estratehikong pagbabago sa digmaan. Hanggang noon, nilabanan nila ang digmaan ayon sa karaniwang patakaran at nakatuon sa harapang banta. Mga tangke, artilyerya, armored personnel carrier, imbaka ng bala at linya ng supply. Ginawa nila ang normal na ginagawa ng karamihang militar kapag nilulusob ang kanilang teritoryo. Ipinagtanggol nila ang teritoryo sa direktang labanan gamit ang bentahe ng sariling lupa at matatalinong taktika para lampasan at sirain ang gamit militar ng kalaban. Isang lohikal na paraan yun, at may halaga ito. Mahalaga ito kapag napasabog ng Ukraine ang tangke ng Rusya o winasak ang assault squad na gustong sakupin ang mahalagang lokasyon sa unahan. Pero may malaking problema rin sa plano. Malalim ang reserba ng Rusya. May malaking imbakan ito ng mga tangke mula Soviet era na pwedeng gamitin kung masira ang mga modernong modelo. Meron itong libu-libong armored na sasakyan. May mga jet, bomber, at maraming artillery system. At halos walang problema sa mabilisang pagpapalit ng kagamitan at sundalo kapag may nawala. Parang Hydra, di madaling talunin ang pandigmang makina ng Kremlin. Kapag akala ng Ukraine panalo na sila, biglang bumabalik ang Russia na mas marami pang armor, bala at tao.
Natuklasan ng mga strategyistang militar ng Ukraine ang lihim na magpapabago sa digmaan. Kung nais mong alisin ang mapaminsalang damo, hindi lang pinuputol ang dahon, kundi binubunot hanggang ugat para tuluyang mawala. Ganyan din ang lohika sa hukbong Ruso. Hindi sapat sa Ukraine ang isa-isang pagwasak sa mga tangke at pagpatay sa mga sundalo para talunin ang ganitong kalawak na problema. Dapat nitong tamaan at sirain ang mismong sistemang nagpapagana sa hukbo. Ang sistemang iyon ay nauuwi lang sa gasolina. Ang gasolina ang sentro ng malalaking operasyong militar ngayon. Kung walang gasolina, hindi makakagalaw ang mga hukbo, hindi makalilipad ang mga jet at bomber, titigil ang pagpapaputok ng artilleriya, at ang mga tangke ay magiging walang silbing mga kahon ng bakal mula sa pagiging mapanirang makina ng kaguluhan at kamatayan. Kaya nagsimulang lumingon ng Ukraine lampas sa labanan. Tumingin siya lagpas sa mga tangke, armored sasakyan, at brigada sa harap niya. Sa paggawa nito, nakita nito ang totoong puso ng makinaryang militar ng kalaban. Ang mga refineria, pipeline, at infrastruktura na nagpapatakbo sa lahat. Napansin niya na ang pagsira ng isang tangke ay halos di pansin. Pero ang pagsira ng dipo at pagputo ng supply ng gasolina sa daang tangke ay mas malaki ang epekto. At meron itong perpektong kasangkapan para rito, mga drone. Mura, madaling paramihin, kayang maglakbay ng malayo, abot ang mga refinery at pasilidad na inakalang ligtas ng mga Soviet at mahirap pigilan. Ito ang tamang sandata para wasakin ang pinakapuso ng militar ng Rusya. Dito nagsimula ang bagong yugto ng digmaan. Sistematikong sinira ng Ukraine ang mahahalagang infrastruktura ng Rusya. Kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe sa The Military Show. May ganitong paliwanag kami linggo-linggo. Nagsimula ang mga pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng langis ng Rusya noong huling bahagi ng 2023. Nagkaroon pa ng mga karagdagang pabugso-bugsong pag-atake sa buong 2024. Noong 2025, lalo pang pinaigting ang kampanya at mas naging madalas at mapanira ang mga pag-atake. Pagsapit ng 2026 todo na ang Ukraine sa layunin nitong sirain hanggat maaari ang sektor ng enerhiya ng Rusya. Pagsapit ng huling bahagi ng Mayo ng 2026, nakagawa ng Ukraine ng higit 150 ganitong pag-atake. 32 rito ang nangyari sa unang 5 buwan ng taon. Halos kasing dami na ito ng nagawa ng bansa sa buong 2024 na nagpapakita kung gaano tumindi at naging epektibo ang mga pagsisikap ng Kyiv habang tumatagal. Mas madalas at mas mapaminsala na ang mga pag-atake. Ngayon, may mas mahusay, mas malalaki at mas makapangyarihang drone ang Ukraine na kayang lumipad ng mas malayo at magdala ng mas mabigat na kargamento. Mas mahalaga ngayon ang bawat tama. Mas malaki ang pagsabog, mas maliwanag ang apoy, at mas lumalaki ang pinselang iniiwan ng bawat atake sa Russia na kailangan nilang kwentahin at ang gastusing kailangan nilang sagutin. Ang mga puwersa ng Kyiv ay sistematikong tinatarget at sinisira ang mas marami pang air defense ng Russia na kanilang natutukoy at natatagpuan, na nakakatulong din sa mas malaking layunin dahil nagbubukas ito ng mga puwang at daanan para makalipad ang mga drone ng walang hadlang. Dahil dito, mas natutulungan ng Ukraine na targetin ng mga refinery, pipeline at depot ng fuel kahit malayo sa frontline, nang hindi na inaalala ang pagbaril sa kanilang mga drone papunta sa target. Isa itong estratehiya na nangangailangan ng mahabang panahon at malaking pagsisikap upang mabuo at kinailangan ng Ukraine na maging matiisin upang makita ang bunga ng kanilang paghihirap. Ngayon, sa wakas, malinaw nang makita ang mga buwang iyon dahil ang ekonomiya ng Russia, pati na rin ang kakayahan nito maglunsad ng digmaan, ay literal na nasusunog ng mas mabilis kaysa sa kayang harapin ng bansa. Ang pinakamalinaw na ebidensya nito ay dumating noong Mayo 2026 nang isinagawa ng Ukraine hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 7 sunod-sunod na pag-atake sa ilan sa pinakamalaki at pinakamahalagang pasilidad ng sektor ng enerhiya sa buong Russia. Ang unang insidente ay naganap noong Mayo 5 nang atake ng mga drone ng Ukraine ang Kurishi Oil Refinery sa lungsod ng Kurishi sa rehiyon ng Leningrad ng Russia. Pag-aari ng Surgutneftegas. Ito ang ikalawang pinakamalaking oil refinery sa bansa. Nakaproseso ito ng napakalaking 17 tuldok, 5 milyong tonelad ng krudong langis noong 2024 lamang. Iyan ay 6 tuldok 6% ng kabuuang kapasidad ng pagdadalisay ng bansa. Ang refinery na ito ang gumagawa ng halos 2 milyong tonelada ng gasolina, 7 milyong tonelada ng diesel, 6 na milyong tonelada ng fuel oil, at 600,000 tonelada ng bitumen. Noong Mayo 5,
napilitang magsara ang buong pasilidad nang sirain ng mga drone ng Ukraine ang 3 sa 4 na crude distillation units nito. Para maintindihan ang halaga nito, dapat nating malaman kung ano ang mga CDU. Hindi gaanong mapakinabangan ang hilaw na krudong langis kapag nakuha mula sa lupa. Isa itong malapot at komplikadong halo ng hydrocarbon na kailangang iproseso para magamit. Ang unang malagang hakbang sa prosesong iyon ay fractional distillation. Dito, ang hilaw na krudo ay pinapadaan sa pugon at iniinit ng matindi hanggang maging halos singaw. Pagkatapos, ang singaw ay dumadaloy sa malalaking tor na bakal na tinatawag na CDU na may 12-12 ng espesyal na tray. Habang tumataas, lumalamig ang singaw at nagko-condense ang hydrocarbons at ibang sangkap sa mga tray sa iba't ibang taas ng tor. Maaring ilipat ang mga sangkap na yon para sa jet fuel, diesel at gasolina. Kaya kung walang CDU, ang mga refinery ay mananatiling may hilaw na langis lamang. Hindi nila ito mapaghiwalay o mapoproseso pa. Iyan ang dahilan kung bakit sila ang perpektong target para sa Ukraine. Dahil kapag pinatigil mo ang CDU, parang pinatigil mo na rin ang operasyon ng refinery. Maaaring mukhang mas malaki ang epekto ng ibang target, gaya ng kapag pinapasabog ng mga drone ng Ukraine ang mga tangke ng imbakan ng fuel. Nagiging malalaking apoy ito, nakahanga-hanga sa viral videos sa social media. Pero hindi naman masyadong naapektuhan ang daloy ng langis. Sa mga tangke, kadalasang agad ito napapalitan ng Russia. Minsan, ilang oras lang. Sa CDU, kahit maliit na pinsala, malaki at malawak ang epekto dahil apektado ang buong pasilidad. Bukod dito, habang aktibo ang mga refinery, puno ng madaling magliyab at pabago-bagong singaw ang mga CDU. Hindi kailangan ng marami para magliyab ang mga singaw na yon na nagdudulot ng mga sunog na may mataas na presyon na kayang magpabaloktot ng bakal sa paligid at maaaring abutin ng ilang araw bago tuluyang maapula. Isa pa, malalaki talaga ang mga CDU, umaabot ng 200 talampakan ng taas. Kaya madaling makita at tamaan ng mga drone operator ng Ukraine ng mga ito, kahit gabi o mahina ang visibility. Ngunit marahil ang pinakamalaking bentahe ay ito. Napakahirap palitan ng mga CDU, lalo na ngayon sa Rusya. Hindi lang basta-basta napoproduce ng maramihan sa mga pabrika ang mga ito. At dahil sa mga sanksyon, hindi rin sila madaling maangkat. May laman itong mga particular na internal na bahagi, gaya ng precision control valves at espesyal na sensor, na ilan dito ay ginagawa lang ng ilang piling negosyo sa piling lugar. Marami sa mga negosyong yon ay tumatangging makipagtransaksyon sa Russia sa kahit anong paraan. Kaya napipilitan ng mga inhinyero ng Kremlin na magtiyaga sa kung anong mga bahagi lang na makikita nila sa ibang lugar. Dahil dito, maaring gumugol sila ng buwan sa pagkukumpuni ng mga sira nilang CDU. At habang ginagawa ito, hindi gagalaw ang mga pasilidad o mag-operate ng limitado. Ganon din ang nangyari sa Kurishi. Nagkaroon ng malalaking sunog matapos bisitahin ng drone mula Ukraine ang pasilidad. Kumpirmado ito sa satellite imagery na inanalisa ng NASA firms. Kinumpirma ng SBU ng Ukraine ang pag-atake at sinabing tinamaan din ng unmanned systems at special operations forces ang storage tank sa pumping station na nagdulot ng panibagong malaking sunog na kinailangan tugunan ng Russia. Habang inaasikaso nila ang epekto ng pag-atake, naghahanda ng drone pilot ng Ukraine para sa susunod na operasyon. Noong Mayo, 7 muling umatake ang mga ito. Sa pagkakataong ito, ang target nila ay ang Permnos Refinery na matatagpuan sa reyon ng Perm mga 1,400 at 60 kilometro o 900 at 8 milya silangan ng Moscow at mas malayo pa mula sa mga frontline. Pagmamay-ari ng Lukoil, isa sa pinakamalalaking negosyo sa enerhiya ng Russia, ito ang ikapitong pinakamalaking refinery sa bansa na may higit 12 milyong toneladang taunang throughput. Iyan ay humigit kumulang 200 at 50,000 bariles ng langis bawat araw. Noong 2024 nakagawa ito ng 2 milyong tonelada ng gasolina, mahigit 5 milyong tonelada ng diesel, at daan-daang libong tonelada ng coke at fuel oil din. Pero hindi na layon. Ayon sa Reuters at iba pang balita, sinira ng mga drone ang 3 sa pangunahing distillation units ng pasilidad, kaya napilitang itigil ang operasyon, nakalahati ng kapasidad ng refinery. Natigil din ang ika-4 na distillation unit noong Abril 30 dahil sa drone attack. Dahil dito, napilitang mag-operate ang refinery sa maliit na bahagi na lang ng karaniwan nitong antas. Isang linggo ang lumipas, muling nabigla ang Rusya. Isa na namang malaking refinery nito ang nasunog sa lungsod ng Ryazan matapos ang isa pang eksaktong drone strike. Maagang Mayo, 15 nag-post sa social media ang mga residente
tungkol sa mga pagsabog at tunog ng drone sa itaas. Sa ilang oras, kumalat sa internet ang mga video at larawan na naglalagablab na apoy at makapal na itim na usok na tumataas mula sa refinery. Makalipas ang kaunti, napilitan ng mga lokal na otoridad na kumpirmahin na may nasira sa isang pasilidad na pang-industriya na agad namang nakilalang ang Ryazan Oil Refinery. Pag-aari ng Rosneft, isa ito sa pinakamalalaking planta ng langis na may kapasidad na humigit kumulang 17 milyong tonelada bawat taon. Iniulat ng Supernova Plus na nasusunog ang vacuum distillation unit sa pasilidad. Ang refinery na ito ay may 4 na pangunahing CDU at karagdagang pasilidad para sa vacuum gas oil hydrotreating, catalytic reforming at iba pang mahalagang proseso. Kung alinman sa mga bahaging yun ay masira, malaki ang posibilidad ng refinery na ito ay gagana rin ng malayo sa pinakamataas nitong antas ng produksyon sa mga darating na panahon. Hindi pa nagsisimula ang mga inhinyero sa pag-assess ng pinsala sa Ryazan nang may mga drone na namataan sa Moscow noong Mayo. 17 na target ulit ay oil refinery. Itinigil ang operasyon ng Gazprom Neft Refinery sa timog silangan ng Moscow, subsidiary ng Gazprom, matapos salpukin ng mga UAV ang pasilidad. Kinumpirma ni Alkalde Sergei Sobyanin ang insidente at binaba ang iniulat na pinsala. Ngunit ayon sa ilang source, ilang araw pa bago gumana muli ang planta. Hindi lang ito karaniwang planta. Isa ito sa mga pangunahing pinagkukunan ng gasolina ng kabisera ng Russia, na direktang naapektuhan ang milyon-milyong tao at libu-libong negosyo sa lungsod. Katulad ng iba, ipinagmamalaki rin ng Moscow Refinery ang malalaking bilang nito. Noong 2024, nagproseso ito ng 11.6 milyong tonelada ng krudo at gumawa ng 3 milyong tonelada ng gasolina, 3 milyong tonelada ng diesel at 1.3 milyong tonelada ng bitumen. Hindi doon tumigil ang Ukraine. Noong Mayo, 20 tinamaan ng mas maraming drone ang isa pang Lukoil refinery sa Nizhny Novgorod, isa sa pinakamalalaking lungsod ng Russia. Matatagpuan 450 kilometro silangan ng Moscow, ang pasilidad na ito ay nagpoproseso ng 17 milyong tonelada ng langis taon-taon. Kaya ika-4 itong pinakamalaking oil refinery sa Russia. Pangalawa rin ito sa pinakamalaking tagagawa ng gasolina, pero kinailangang itigil ang operasyon matapos masira ang pangunahing CDU dahil sa pag-atake. Ang CDU na yon ang may halos kalahati ng kapasidad ng pasilidad, katumbas ng 170,000 bariles bawat araw. Ang mga larawang at bidyong inilabas matapos ang pag-atake ay nagpakita ng malaking sunog at pinsala sa CDU na nagdagdag ng presyon sa sektor ng enerhiya ng Rusya. Kung inakala ng Rusya na makakapagpahinga ito, nagkamali sila. Isang araw matapos ang unang pag-atake, may bagong pag-atake sa ibang reyon. Noong Mayo, 21, tinamaan ng mga drone ang pangunahing CDU sa paggawa ng Rosneft na matatagpuan sa Syzran sa rehiyon ng Samara. Ang CDU na yon, na may 70% ng kapasidad ng planta, ay pinatigil ang operasyon matapos ang pag-atake at aabutin ng mahigit 1 buwan ang pagkukumpune. Karaniwan, ang paggawaang ito ay napoproseso ng 100 at 70,000 bariles ng langis bawat araw para makagawa ng 1.5 milyong tonelada ng diesel, gasolina at fuel oil bawat taon. Gayunpaman, sa ngayon, wala ito nagagawa sa mga yon. At hindi pa rin tapos ang may mayhem ng Ukraine. Noong Mayo 25 ng gabi, kinumpirma ng sandatang lakas ng Ukraine ang ikapitong matagumpay na pag-atake sa infrastruktura ng langis ngayong buwan. Ngayon, tinutukan nilang Belotz Depot, isang oil depot malapit sa Vunechya, Bryansk, ilang dosenang kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Kaya nito mag-imbak ng mahigit 40,000 tonelada ng produktong petrolyo. Kaya mahalaga ito sa militar ng Russia. Dito ay tinatago ng Kremlin ang maraming gasolina na diretso nilalagay sa mga truck na nagdadala ng supply at bala sa mga unit sa Kursk at Belgorod. Iniulat ng mga residente ang mga pagsabog at usok na bumalot sa kalangitan sa ibabaw ng dipo. At ayon sa mga unang pagtataya, hindi bababa sa 3 tangke at isang pipeline ang nasira. Sa parehong oras, tinatarget din ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang iba pang mga target sa iba't ibang lugar, tulad ng isang imbakan ng bala sa Crimea at isang imbakan ng artilyera sa Donetsk. Pero ang dipo sa Belz ang maaring pinakamahalaga dahil ibig sabihin nito, mas konti ang supply ng gasolina para sa mga unit ng Russia na umaasa rito. Dahil dito, naapektuhan ang kabuuang galaw ng hukbo ng Kremlin dahil kailangan nilang maghintay at maantala ang kanilang susunod na mga hakbang habang naghahanap pa ng emergency na supply mula sa ibang lugar. Araw-araw,
Naapektuhan din ang mga Ruso dahil agad tumaas ang presyo ng gasolina sa mga border region pagkatapos ng pag-atake. Kung titingnan ng paisa-isa, bilang mga hiwalay na insidente, ang mga ganitong pag-atake ay hindi naman talaga magkakaroon ng malaking epekto. Kaya ng Russia, naharapin ang pansamantalang pagsasara ng isa o dalawang malaking refinery at malutas ang mga hamon sa lohistika kapag may nasusunog na gasoline depot. Ngunit kung pagsasama-samahin, hindi kayang harapin ng Russia ang matinding epekto ng lahat ng mga pag-ataking ito, lalo na kung halos sabay-sabay itong nangyayari. Bumaba sa delikado at di pa naranasang antas ang produksyon ng langis, kaya apektado ang lahat pagkaunti ang napoproseso. Hindi mapupunuan ng gasolina ang mga tangke at iba pang sasakyan, kaya hindi ito magagamit sa mga open siba sa harapan. Hindi nakakarating ang mga supply gaya ng pagkain at bala. Napipilit ang bumagal at tumigil ang buong pagsisikap sa digmaan na nagbibigay ng mas maraming pagkakataon sa mga puwersa ng Ukraine na hindi nakakaranas ng parehong krisis para atakihin ang mga mahihinang bahagi ng linya ng Rusya at itaboy ang kanilang kalaban paatras. Mas kaunti na ang langis na ipinapadala ng Rusya sa ibang bansa. Ibig sabihin nito, mas kaunti ang perang pumapasok sa kaban ng bansa na nangangahulog ang mas kaunti ang pondo para gastusin sa lahat ng kailangan nila para ipagpatuloy ang digmaan, tulad ng paggawa ng mga drone at bala, pagbili ng kagamitan, pagre-recruit, sweldo at iba pa. At dahil humihina ang ekonomiya, naapektuhan din ang lahat ng iba pa, mula sa edukasyon hanggang sa kalusugan at iba pa. Ang bansa ay nasa mapanganib ng kalagayan at nakikita ng mga mamamayang Ruso na bumababa ng husto ang kalidad ng kanilang pamumuhay dahil sa digmaan. At lalo pa itong lalala habang nagpapatuloy ang mga pag-atake sa langis. Wala nang paraan para makalabas dito. Walang takas, walang mabilisang solusyon, walang panlaban. Napatunayan ng Ukraine na kaya nitong umatake kahit saan at kailanman ito gustuhin, na nag-iwan ng matinding kaguluhan sa dinaanan nito, at ipinakita ng Rusya ang lubos nitong kawalang kakayahan na ipagtanggol ang sarili. Ang digmaan ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya sa Ukraine ay hindi talaga ayon sa plano noong 2026. Matapos ang matinding pambobomba sa mga lungsod ng Ukraine na nagdulot ng pagkawala ng kuryente at tubig sa milyon-milyong residente ngayong malamig na taglamig, umaasa siyang maglulunsad ng malaking opensiba sa Tagsibol. Ngunit agad natigil ang opensibang yon. Sa mga nagdaang buwan, gumanti ang Ukraine. Hindi lang nito napigilan ang opensiba ng Rusya sa mga pangunahing direksyon, kundi ayon sa ulat, nabawi rin ito ang malalaking bahagi ng teritoryo matapos ang malalaking tagumpay. Kasabay nito, pinalakas ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang kampanya ng malalayong parusa, pag-atake gamit ang drone at missile sa loob ng Rusya at ang mga pinsalang dulot nito. Uminit ang sitwasyon sa harap at likod ng mga linya, lalo na sa panig ng mga Ruso. Narito ang mga pinakabagong kaganapan at kung anong sinasabi nito tungkol sa kung saan patungo ang digmaan. Sa kanyang talumpati noong Biyernes, May 22, sinabi ni Zelensky na lalong tumibay ang posisyon ng Ukraine sa harapan nitong mga buwan. Totoo, mas matatag na ngayon ang posisyon ng Ukraine kumpara dati. Mula sa simula ng taon, 570 na kilometro kwadrado o humigit kumulang 228 na milya kwadrado ng ating teritoryo ang napalaya at muling napasa ilalim sa ating kontrol. Hindi pabor sa mga mananakop ang sitwasyon. Patuloy naming pinapataas ang bilis ng pagpuksa sa mga tauhang Ruso. Ayon sa kanya, ito at ang mga parusa ang natutulak sa Rusya na piliin ang diplomasya. Noong Biyernes, iniulat ng Bloomberg ang bagong na-declassify na ulat ng US Defense Intelligence na nagsabing humigit kumulang 154 na milya kwadrado ang nabawi nilang teritoryo mula Pebrero. Ilang araw bago nito, tinaya ng Institute for the Study of War na nasa 44 tuldok, 8 milya kwadrado ang nabawing teritoryo noong Abril pa lang. Ipinapakita ng mga numerong ito ang mas mabilis na pagbawi ng teritoryo. Kinumpirma rin ng war tracker ng The Economist ang mga pagsulong ng Ukraine. Iniulat na may maliliit, ngunit mahalagang pag-usad na naganap sa buong 2026 hanggang ngayon, na siyang pinakamalaki mula noong 2023. Makatarungan ito dahil sa laki ng pagsisikap na kailangan para mapalaya ng Ukraine ang mga teritoryong okupado ng Rusya. Hindi madaling matukoy ang eksaktong lawak ng teritoryo. Karaniwang tinuturing na halos ikalimang bahagi ng teritoryo ng Ukraine o mga 45,000 milya kwadrado. Magandang simula ang 100 at 54 na milya kwadrado sa 4-5 buwan. Pero malayo pa ang tatahakin.
Mahirap tukuyin ang mga kontroladong lugar dahil araw-araw nagbabago ang linya ng labanan. Hindi maiwasan yon dahil sa laki ng operasyon sa 600 at 80 milyang linya ng labanan. Noong 2025, iniulat ng Ministriya ng Depensa ng Ukraine na may 61,600 at 5 na labanan ang naitala sa loob ng taon na may average na humigit kumulang 100 at 69 na labanan bawat araw. Noong Nobyembre, 28 ang pinakamalupit na araw ng taon, naitala ang 311 laban sa kalaban. Dahil sa malawakang gamit ng mga drone, 12-12 ng milya sa likod ng mga abanting posisyon na magkabilang panig ay naging kill zone, kung saan anumang galaw ay pwedeng ikamatay. Dahil dito, pareho ng tinalikuran ng magkabilang panig ang tradisyonal na armor-based na opensiba. Sa halip, parehong panig ay gumagamit ng maliliit na grupong impanteryang, parang gerilya, na madalas nakakapasok ng ilang milya sa likod ng mga posisyon ng kalaban. Doon, pwede silang maghukay at depensahan ng mga posisyong nasa likod ng mga linya ng kalaban habang dinadalang supply at bala ng drone. Kaya, sa maraming bahagi ng harapan, kahit sa pangkalahatan ay kontrolado ng isang panig. Sa totoo lang, mas magulo at hindi malinaw ang sitwasyon sa aktwal na labanan. May dahilan kung bakit tinatawag nilang gray zones o fog of war ang mga lugar na ito. Siguradong gusto mo na malaman kung saan umusad ang Ukraine? Hindi pa tiyak ang eksaktong teritoryong nabawi ng Ukraine ayon sa iba't ibang ulat. Sa malaking bahagi, dahil sa mabilis na pagbabago ng gray zone na katangian ng kasalukuyang mga linya ng harapan, ang pagtukoy ng eksaktong mga lugar ng kontrol sa matagal na panahon ay isang walang saysay na gawain. Tinukoy ng ISW ang ilang mas malawak na lugar na nagkaroon ng pag-usad. Noong Nobyembre, 2025 pinalaya ng Puwersang Pangdepensa ng Ukraina ang malaking bahagi ng Kupiansk sa Kharkiv Oblast. Noong taglamig at tagsibol, 2026, nabawi nila ang higit 100 at 54 na milya kwadrado sa katimugang Ukraina at ilang pamayanan sa kanlurang Zaporizhia Oblast mula noong huling bahagi ng Abril ng 2026. Gaya ng inaasahan, ibang ulat ng mga Ruso rito. Isang buwan na ang nakalipas, noong Abril 21, sinabi ni Valery Gerasimov, punong general ng hukbong sandatahan ng Russia, na nakontrol ng mga puwersang Ruso ang 80 pamayanan at mahigit 1,000 milya kwadrado ng teritoryo ng Ukraina noong 2026. Noong Marso at Abril, sinabi niyang nasakop ng puwersang Ruso ang 34 na pamayanan at 270 milya kwadrado. Ayon kay Gerasimov, kabilang sa mga nasakop na teritoryo ang mga huling natitirang pinaninirahang pamayanan sa maliit na bahagi ng Luhansk Oblast na kontrolado pa ng Ukraina, na tila pinagtitibay ng mga bidyong may natukoy na lokasyon. Dagdag pa niya, sumusulong ang mga tropang Ruso sa iba't ibang bahagi at nagtatatag ng tinatawag niyang security zone sa mga rehon ng Sumay at Kharkiv sa Ukraina. Ayon sa kanya, 15 pamayanan ang nasakop sa mga rehiyong iyon noong Marso at nadagdag ang Vovchansk, Kotori at Zhibina sa Kharkiv noong Abril. Ipinahayag din niya ang pagkakasakop sa Kherson, Pavlivka sa Donetsk Oblast, Boykova, Luhivska, Veselyanka sa Zaporizhia Oblast at iba pang pagsulong. Agad pinabulaanan ng ISW ang mga pahayag na ito. Iginiit na walang bukas na ebidensya o suporta mula sa pro-Russian military blogger ang kanyang mga huling sinabi. Ayon sa mga Russian na mapagkukunan, kahit ang pinakamapagbigay na pagtataya ay nagsasabing hindi lalampas sa 200 at 76 milya kwadrado ang maaring mapasok ng mga tropang Ruso sa Ukraine. Simula taon, mahigit 40% lang ng pahayag ni Gerasimov ang napatunayan at ilan pa rito ay kaduda-duda. Ayon sa sariling bilang ng ISW, batay sa bukas na mapagkukunan ng datos, umabante lamang ang mga puwersang Ruso ng 147 na milya kwadrado at nasakop ang 13 na mga pamayanan mula Enero hanggang Abril, 21 ng 2026. Simula Marso, 12 pamayanan lang ang nakuha ng tropang Ruso at nawalan pa sila ng 23 milya kwadrado sa linya ng labanan ayon sa kanila. Ayon sa ISW, pinalaki ni Gerasimov ang tagumpay ng Russia sa ilang sektor. Sinabi niya na ang puwersang Ruso ay 4 tuldok, 35 milya mula Kramatorsk at 7 tuldok, 45 milya mula Sloviansk. Kahit sa pinaka-optimistikong ulat ng Rusya, ang mga tropang Ruso ay nasa 5.6 milya pa mula sa Kramatorsk at 8.7 milya mula sa Sloviansk. Ang mga distansyang iyon ay maglalagay pa rin sa dalawang lungsod sa loob ng saklaw ng mga pag-atake ng drone na tila siyang nangyayari. Kasamang lungsod ng Konstantinivka,
Ang dalawang lungsod ang huling matibay na linya ng mga pinaninirahang teritoryo sa Donbas na kontrolado pa ng Ukraine. Tinatayan ng ISW ng pagmamalabis ni Gerasimov ay sinusubukang itago ang nabigong progreso ng militar ng Russia sa opensiba ngayong tagsibol at taginit ng 2026. Dahil sa matagumpay na kontra-atake ng Ukraine, sinabi ng ISW na napilitan ang Russia na bawasan ang operasyon sa ilang lugar dahil sa malalaking kaswalti. Dahil sa mga pag-atake at matibay na depensa, napilitang gumastos ng mas maraming rekurso ang mga tropang Ruso para mapanatili ang impresyon ng tuloy-tuloy na pag-usad. Kasabay nito, tinataya nila na ang dumaraming pagkalugi at bumabagal na pagre-recruit ay nagbabanta sa nakasanayang taktika ng Russia na paulit-ulit na nagpapadala ng mga alon ng pag-atake at mga grupo ng pagsalakay sa labanan ng mataas ang intensidad at mataas ang gastos. Pero yon ay isang buwan na ang nakalipas at gaya ng alam natin, marami ang maaaring magbago sa loob lamang ng isang buwan sa mga larangan ng labanan sa Ukraine. May rehiyong ngayon na parehong tinikilala ng military blogger mula sa magkabilang panig na umuusad ang Ukraine. Kanlurang at Timog Zaporizhia, pati mga lupang sinakop ng Russia sa timog lang. Ang pangunahing opensiba ng Russia sa Zaporizhia nitong nakaraang taon ay nasa silangan, malapit sa Dnipropetrovsk at Donetsk Oblast. Matapos halos mapaalis sa Hulyupol, dahan-dahang sumusulong ang mga Ukrainians papunta sa Orikhiv, ang huling malaking bayan sa timog ng Oblast na hawak pa rin ng Ukraine. Ang tunay na gantimpala ng Oblast ay nasa kanlurang dulo sa Zaporizhia. Dito, sa isang kampanyang putol-putol na may kasamang matinding pagkalugi dahil sa walang humpay na pag-atake ng mga drone ng Ukraine, nagawa nilang dahan-dahang umusad pahilaga sa kahabaan ng M18 highway. Sa huli, nasakop nilang bahagi ng Stepnohorsk at nakalapit sa Pavlivka. Ang pag-secure dito ay unang hakbang para atakihin ang Primorska, Malakatinivka at Veselyanka na mga huling pangunahing pamayanan bago sa labas ng lungsod. Una, napigilan ng Ukrainyanong opensiba at ngayon ay malakas na sumusugod pabalik. Ayon sa ulat, nabawi ng mga Ukrainyano ang Stepnohorsk at nililinis ang natitirang paglaban sa Pavlivka. Sunod o pababa dahil patimog sila ay ang Kamyanska. Kapag nakuha ng Ukrainyano ang Kamyanska, magbubukas ang daan papuntang Vasilivka. Nag-aalalang mga analis ng Russia sa posibilidad na ito. Kapag pinagsama sa iba pang mga pangyayari sa lugar, natatakot sila ng pagsulong ng mga Ukrainyano ay maharing bahagi ng paghahanda para sa mas seryosong sitwasyon. Ang muling pagbawi ng Enerhodar, kung saan matatagpuan ang planta ng nuklear ng Zaporizhia. Ang NPP na ito ay isa sa pinaka-pinag-aagawang lugar sa Ukraine at malaking hadlang sa pagsisikap na tapusin ang digmaan. Sinakop ito ng mga Ruso noong 2022 at ikinonekta sa Russian power grid bilang pangunahing pinagmumulan ng kuryente ng mga nasakop na teritoryo. Hinihingi ng Ukraine na ibalik ito sa kanila. Siyempre, tumatanggi ang mga Ruso. Iba't ibang kompromiso ang iminungkahi. Ang masasabing pinakamapangakong kompromiso sa mga iyon, kung hindi tuluyang mapalis ng Ukraine ang Russia sa mga sinakop na lupain, ay isang kasunduan sa paghahati ng kapangyarihan na maaring pangasiwaan ng ikatlong panig tulad ng US. Pero tulad ng marami pang ibang mahahalagang punto ng hindi pagkakasundo ng dalawang panig, wala pang nagiging konkretong kasunduan hanggang ngayon. Kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe na sa channel. Sa Military Show, araw-araw kami nag-update ng mahahalagang kaganapan sa militar sa mundo. May kasamang makabagong pagsusuri sa kahulugan ng mga ito. Pindutin mo na ang subscribe button para hindi ka mahuli sa balita. Nababahala ang mga analyst ng Russia na ang galaw ng Ukraine mula Stepnohorsk papuntang Vasilivka ay maaaring paghahanda para atakihin ang Enerhodar at bawiin ang NPP mula silangan. Kasabay ng opensibang ito, sinasabi nilang tatawid ang puwersa ng Ukraine sa ilog Dnipro mula sa Hilaga, kaya magkakaroon ng pag-ataking mula sa dalawang direksyon na mahirap pigilan. Pero ang pagsulong sa silangan ng lungsod ay hindi lang ang palatandaan ng malaking kaganapan sa lugar. Binanggit din ng mga analyst ng Russia ang mga utos ng sapilitang paglikas ng mga awtoridad ng Ukraine sa paligid ng Nikopol. Matatagpuan sa bahaging yon ng Dnipropetrovsk Oblast sa kanluran ng Zaporizhia na siyang tawag ng mga residente sa kabisera ng Oblast. Ang distrito ng Nikopol ay mga 4 na milya lamang mula sa NPP, kahit na nasa kabilang panig ito ng Dnieper. Noong Mayo, 12 inutusan ng Regional Military Administration ang 28 pamilyang may mga bata sa Novokievka, Ilinka, malapit sa Maranets, Vichy Tarasivka, malapit sa Marivka. Mga residente ng isang kalye sa Maranets
at 100 kalye sa Nikopol na lumikas sa loob ng isang buwan. Opisyal, ito ay para iligtas ang tao mula sa patuloy na pambobomba at pag-atake ng Russia. Hindi opisyal, magbubukas ng direktang rutang paglikas para sa opensiba sa Enerhodar. Sa mga nakaraang linggo, ginawa ng puwersang Ukrainian na impyerno ang mahalagang M14 highway sa timog ng Enerhodar para sa lohistika ng Russia. Ngayon, hindi na ito basta highway. Ang RR-200 at 18 Avtorodovskaya Highway ng Russia ay nagdudugtong sa mainland Russia papuntang Crimea, sinakop na Kherson at Mykolaiv sa kanluran, at mga linya ng labanan sa silangan. Dating daan ito para sa sibilyan at militar na galaw, at pangunahing logistical na koridor ng Russia para sa supply, gasolina at command post. Pero hindi na ngayon. Ayon sa press ng Russia, ang daan ng buhay ay naging daan ng kamatayan dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng drone at missile ng Ukraine nitong mga linggo. Ipinakita ng mga video noong Mayo, 21 ang dumaraming libingan ng wasak na sasakyan sa tabi ng kalsada. Ang mga geolocated na video na lumabas kinabukasan ay nagpapakita ng mga puwersang Ukrainian na tumatama sa mga truck ng Russia sa HH-20 Mariupol-Donetsk City Highway. Isang kalapit na highway na naging malaking hadlang sa mga puwersang Ukrainian kamakailan. Naging napakadelikado na sa M14, kaya napilitan ng pinuno ng okupasyon ng Russia sa Kherson Oblast, Vladimir Saldo, na maglabas ng kautusan noong nakaraang linggo na naglilimita sa paggalaw ng mga freight vehicle sa isang bahagi ng M14. Ang hakbang na ito, na dati para lang sa militar at mahahalagang kalakal, ay paggami na delikado ng highway para sa normal na transportasyon. Ang mga pag-atake ay nakakaabala sa lohistika ng Russia at nagpapahirap sa supply sa frontline at Crimea. Ang 14 ang pangunahing rutang panlupa sa pagitan ng peninsula at mga okupadong teritoryo. Kung may sorpresang pag-atake ang Ukraine para mabawi ang Enerhodar, dito rin nagaganap ang mga ito sa mismong lugar na nais nilang pigilan ng Russia sa pagdadala ng dagdag na puwersa. Ngayon, dapat nating bigyang diin sa puntong ito na lahat ng ito ay haka-haka lamang. Konti lang ang impormasyong galing Ukraine na nagsasabing may opensibang plano sa Enerhodar. Pero ganyan din ang asahan mo kung may paparating na sorpresang opensiba. Noong 2023, nakamali ang Ukraine nang ilantad ang plano nilang malaking kontra-opensiba, kaya nakapaghanda at matagumpay na nadepensahan ng mga Ruso. Pero posibleng natuto na sila ngayon. Tahimik muna bago ang sumunod na malaking opensiba ng Ukraine. Ang paglusob sa Kursk noong 2024 na labis, ikinagulat ng mga Ruso. Kung may sorpresang opensiba sa Enerhodar, huling malalaman ito mula kay Zelensky o punong komandante niyang si Oleksandr Syrskyi. Maaring bahagi lang ng mas malawak na estratehiya ng Ukraine para sa 2026 ang paglusob sa Stepnohorsk, kautusan ng paglikas sa Nikopol at mga atake sa M14 ayon sa ISW. Ayon sa Institute, tumaas ang mid-range na pag-atake at interdiksyon ng Ukraine sa himpapawid nitong mga buwan, na nagdulot ng epekto sa labanan at pumigil sa pag-usad ng mga Ruso. Ang mga pag-ataking ito ay nagpalakas sa pagsulong ng Ukraine. May isa pang mahalagang bahagi sa mga tagumpay na ikinagulat ng mga Ruso. Pagputo sa kanila mula sa Starlink. Tinukoy ng Declassified US Defense Intelligence Assessment na mahalaga ang hakbang na ito para sa pag-usad ng Ukraine sa 2026. Sentrong Starlink sa operasyon ng Ukraine, lalo na sa frontline at paggiya ng long-range attacks. Ngunit hindi ito abot ng mga Ruso. Hindi yon pumigil sa mga Ruso na mag-ipon ng libu-libong ilegal na Starlink terminals at lalo silang umasa rito. Naresolba ng sistema ang kakulangan sa komunikasyon, kaya naging maayos ang koordinasyon ng galaw ng tropa, mga operasyon ng drone, at pagtutok ng atilyera. Ngunit bigla itong natigil noong Pebrero. Kasama ang SpaceX, ang kumpanya ni Elon Musk na nagpapatakbo ng network, nagpatupad ang mga Ukrainian na koponan ng mga geographical na limitasyon na nag-disable sa mga hindi otorisadong terminal na gumagana sa zona ng labanan. Napansin ng masugid na taga-subaybay ang epekto nito sa operasyon ng Russia at kinumpirma na rin ito ng US intelligence. Lalong lumala ang epekto ng ang mga Ruso mismo ang nagpalala ng sitwasyon sa pamamagitan ng paghihigpit sa paggamit ng messaging app na Telegram. Ginagamit ang app bilang alternatibo sa Starlink dahil kulang ang kanilang komunikasyon. Hindi gusto sa Rusya ang app restrictions at maaaring mas malaki ang epekto nito sa pagkainis ng mga tao sa digmaan ni Putin kaysa ibang dahilan. At kung hindi masaya ang pangkalahatang publiko, maiisip mo na lang kung gaano kasaya ang mga sundalong Ruso sa unahan na laging nasa ilalim ng presyur mula sa mga drone ng Ukraine sa nangyayaring ito.
Ang sabayang pagkawala ng Starlink at messaging platforms ay labis na nagpahina sa koordinasyon. Nagdulot ng kalituhan sa mga unit at pagkagulo sa chain of command. Matagal na nagrereklamo sa social media ang mga sundalong Ruso tungkol sa nawalang Starlink. May nahuling sinisipa ang receiver at isa pang ginawang mesa ito habang kumakain. May mga humingi ng tulong at isang nagsabing parang bumalik kami agad sa panahon ng batok. Sinamantala ng Ukraina ang pagkakataon para gamitin ang kaguluhang ito at sumugot pabante. Bagamat kinikilala ang papel ng pagpapatigil sa Starlink sa mga tagumpay ng Ukraina noong 2026 iginiit ng mga autoridad na hindi ito lang ang naging dahilan. Sabi ni Zelensky, nagsimula na ang operasyon sa timog isang buwan bago ang desisyon sa Starlink. Kaya bahagi lang ito ng mas malaking plano. Ayon kay dating Digital Transformation at Nyay Defense Minister Mikhailo Fedorov, nakatulong ang mga restriksyon sa Starlink terminals at paggamit ng medium-range strike drone sa paglipat ng momentum pabor sa Ukraina. Inabot ng ilang buwan ng mga Ruso bago makaisip ng kahit anong solusyon. Pero may mga palatandaan na nagsisimula na nilang tapalan ng kitang-kitang kahinaang ito. Sa simula, pinagtagni-tagni nila ang mga LTE modems, Wi-Fi bridges, relay stations at mesh networks. At ang mga low-tech na mesh network na ito ay nagiging abala. Ang mesh network modem ay nagbibigay daan sa mga operator na makontrol ang UAV sa mas malalayong distansya, lampas sa abot tanaw, sa pamamagitan ng airborne communication chain na mahirap gambalain at kayang magre-route ng data kapag may drone na nawawala. Pinalala ng Rusya ang sitwasyon sa pagtatayo ng relay station sa Belarus, kaya tuloy-tuloy ang koneksyon ng mga drone habang nasa Ukraine. Marahil mas kapansin-pansin, sa katagalan, kamakailan lang ay nadlunsad din ang Rusya ng mga unang satellite na balak nilang gawing sariling bersyon ng Starlink. Noong Marso 23, inilunsad ng kumpanyang Ruso na Bureau 1440 sa mababang orbit ang unang 16 na broadband internet satellite ng Rassvet Constellation. Ito ang unang hakbang sa pagtatayo ng infrastruktura para sa hindi bababa sa 300 satellite pagsapit ng 2030. Kahit inilarawan ng Russia na parang Starlink na teknolohiyang civilian, malino na may dalawang gamit ang sistema. Dahil nawalan ng access ang Russia sa Starlink, malakas ipahiwatig ng tiyempo ng paglulunsad na prioridad nilang solusyonan ang mga problemang ito. May mga palatandaan na nagsisimula na itong magkaroon ng epekto. Lumabas na ang mga video feed na kasing linaw ng sa Starlink mula sa long-range drone. Malaking upgrade mula sa dating malabong footage ng mga drone na ito. Hindi pa natin alam kung anong uri ng epekto ang idudulot ng pagpasok ng mga bagong teknolohiyang ito. Maaring bigyan ito ng kakayahan ng Russia na muling makuha ang inisyatiba. O baka naman ang lumalakas na opensiba ng Ukraine ay basta na lang itong alisin bilang hindi mahalaga. Siyempre, patuloy naming babantayan ito at ipapaalam sa inyo ang mga updates. Kaya siguraduhin ninyong mag-subscribe sa channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Samantala, panurin ninyo ang video na ito tungkol sa kung paano bumubuo ang Ukraine ng isang hukbo ng mga robots para lalo pang palawakin ang kanilang mga tagumpay. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.